Chapter 2481, Not a Clue, sagot ni Gerald. Well, siya si Zed Burns, ang bunsong anak ni Duque Carlos, ang war god ng Qin Kingdom sa pagtatapos ng Great War period. Paliwanag ni Finlay. Hindi ko pa narinig si Zed, pero kilala ko ang panganay na anak ni Carlos, si Zelig. Mula sa kung ano ang naaalala, pagkatapos na ang ama ni Zelig ay pinatay ng Qin Emperor, ang iba pa niyang pamilya ay lumipat sa Yorkland, kaya naman karamihan sa mga inapo ni Zelig ay mga Yorklander, tama ba? Tanong ni Gerald, na alam ang history niya since literature major siya dati. Oh, hindi masama, tama, lahat ng nangyari, at maaaring alam mo na ito, ngunit mabilis na bumawi ang pamilya Burns pagkatapos ng kamatayan ni Carlos. Bagamat si Zelig ay hindi kasing husay ng kanyang ama, minana ni Zed ang katapangan at puot ni Carlos. Sa pag-iisip na iyon, ang bunsong anak na lalaki ay nagtapos sa halos lahat ng mga gawain ng pamilya. Pagkalipas ng isang yugto ng panahon, gusto pa ni Zed na gumamit ng ibang pangalan upang masakop ang lupain para sa Westland noong panahon ng Great War. Sa huli, nalampasan ng kabangisan ni Zed ang kanyang ama, at nawalan ng buhay kung saan man siya dumaan, dagdag ni Finlay. Hindi nakakagulat na naging demonyo siya pagkatapos niyang mamatay. Ganyan siya kagalit kahit noong nabubuhay pa siya. Ungol ng naliwanagan na si Gerald. Iyan ay, bahagyang tama, bagamat ang kanyang sama ng loob at galit dahil sa pagpugot sa ulo ay tiyak na nagtulak sa kanya tungo sa pagiging isang demonyo, iyon lamang ay hindi gaanong nagawa para maging demonyo siya. Ang totoo, ang dati niyang pagkakatawang tao ay isang makapangyarihang Zirl. Para sa konteksto, kapag nakapasok na ang isa sa Zirian Realm, halos imposible nang umakyat pa. Gayunpaman, ang Zirl na ito ay ambisyoso, at inialay niya ang kanyang buhay sa pagtataguyod ng pinakakataas-taasang kaharian. I'm sure alam mo na after one become an Angelord, they'll definitely strive to become a Viscount next, right? Hanggat handa kang magsanay, sa kalaunan ay makakamit mo iyon. Gayunpaman, ang pagsulong upang maging isang Zirl ay napakahirap. Bukod sa kinakailangang malaking kapalaran dahil kailangan mong mapunta sa tamang mga lugar sa tamang oras, kakailanganin mo ring malampasan ang 100 makalangit na paghihirap para magtagumpay. Para sa isang Viscount, medyo mahirap para sa kanila na makaligtas kahit 3 makalangit na kapigatian. Sa pag-iisip na iyon, isipin mo na lang kung gaano kahirap dumaan sa 100 makalangit na kapigatian para lamang maging isang Zirl. May magandang dahilan kung bakit ang Zirian Realm ay minsang itinuring na tuktok ng paglilinang. Dagdag ni Finlay, na iniwan si Gerald na tulala. Pagkatapos ng lahat, ang batang lalaki ay nakaranas lamang ng 1 makalangit na kapigatian noon, at nakaligtas lamang siya mula nang magkaroon siya ng access sa Velament Method. Hindi mo ari kung gaano kahumaling ang lalaking iyon sa paglilinang, pagkatapos ay nagtanong si Gerald, ngunit kahit noon pa man, hindi pa rin siya nasisiyahan at nais na magpatuloy sa paglilinang. Bingo! Ngunit bago iyon, sana ay nauunawaan mo na ngayon kung gaano kapanganib ang magiging paglalakbay mo para maging isang Angelord. Ang isang maling galaw ay maaaring magresulta sa iyong pagiging abo. Sa pag-iisip na iyon, ang inaani mo ay talagang hindi proporsyonal sa iyong itinanam. Gayunpaman, ito ay kung ano ang lalaking iyon ay lubos na binkers tungkol sa. Kung iisipin, pagkatapos na maging isang malapit na walang talo na Zirl, handa pa rin siyang isakripisyo ang lahat para maging isang Zinquas. Para sa iyong kaalaman, bago ka maging isang Zinquas, kailangan mo munang ipanganak muli sa sekular na mundo upang muling maranasan ang buhay bilang isang mortal. Sa panahong iyon, susundan ka ng iyong panloob na pellet, at dapat itong masira. Kung mangyayari ito, hindi lamang ang lahat ng mga taon ng paglilinang ay mauubos, kundi ang iyong mortal na katawan ay masisira din. Paliwanag ni Finlay. Si Kristo, nasira ba niya ang kanyang panloob na pellet sa sekular na mundo? Tanong ni Gerald na talagang hindi mahilig maglaro ng mga ganoong high-risk na laro. Mas malala pa, actually. Bago siya muling isilang sa isang mortal, itinago niya ang kanyang panloob na bulitas sa kanyang bungo. Sa kasamaang palad, sa panahon ng isang digmaan, isang rebeldeng sundalo ang naputol ang kanyang ulo at iniharap ito sa kaaway. Na parang hindi sapat na nakakahiya, pagkatapos ay ipinakain nila ang kanyang ulo, kasama ang kanyang panloob na pellet, sa mga aso.
May isip na lang kung gaano kagalit ang walang ulo na general. Ungol ni Finlay na may mapait na tawa. Kabanata 2482. Ngayong narinig na niya ang lahat ng ito, sa wakas ay naunawaan na ni Gerald ang buong kwento. Natutuwa din siya na hindi siya walang ingat na pumasok sa libingan pagkatapos makuha ang mapa ng pangkalahatang libingan. Ang walang ulo na general ay talagang isang bagay na hindi niya kayang harapin ng mag-isa. Kung iisipin, nakipagdemonyo lang siya noon. Ito ang magiging unang pagkakataon niyang makipaglaban sa isang demonyo. We really need to plan thoroughly for this. Though wala pang totoong katawan si Sanchez, we can't underestimate his current power. Bagamat tiyak na tutulungan kita sa anino, hindi ko magagamit ang aking kapangyarihan para supilan si Sanchez dahil tiyak na maaalerto nito ang Sol Una Deus S *X. With that said, you'll need to rely on your own strength to deal with him, Gerald. Dagdag ni Finlay. Ano ba talaga ang balak mong gawin? Nakangiting sagot ni Finlay, pagkatapos ay sinabi ni Finlay, huwag kang mag-alala, akalin ko lang ang pagkakakilanlan ng iba para lihim akong manatili sa tabi mo at matulungan ka. Kasunod nito, iniunat ng matanda ang kanyang kamay at pagkatapos ng isang maikling pagkislap, isang balumbon ang lumitaw sa loob nito. Ang scroll na ito ay naglalaman ng isang lihim na pamamaraan para sa paglilinang ng Diyos na tutulong sa iyo na i-condense ang iyong primordial spirit bago ka pumasok sa Datos Realm. Kung gagawin mo ang lahat ng tama, ang lihim na pamamaraan na ito ay makakatulong din ng malaki sa proseso ng pagkuha ng isang immortal body. Kahit na sa huli ay mabaigo kang makapasok sa Datos Realm, ang paghasa sa diskarteng ito kasama ang Velement Method ay magbibigay daan sa iyo na doblehin ang kasalukuyang kapangyarihan ng iyong primordial spirit. Paliwanag ni Finlay habang hinahagis ang scroll kay Gerald. The Coronal Decim Charm, sabi ni Gerald na nasa sabik na habang binabasa ang pangalan. Pagkatapos ng lahat, ang bata ay masigasig sa pagpapabuti ng kanyang paglilinang. Basahin at isaulo ito. Kasunod nito, isasagawa ko ang alindog para sa iyo, sabi ni Finlay. Naiintindihan, sagot ni Gerald, na sinenyasan silang dalawa na maupo na naka-cross-legged at magsimulang magtanim. Samantala, pabalik sa bahay ni Marcel, isang hindi inanyayahang panauhin ang nagpakita lamang. Kung hindi ko nakita ang pangalan mo sa listahan ng pangalan na iyon, hindi ko akalain na nandito ka, Gerald. Napakapalad na nasa P10 ka pa rin. Ngayon lumabas ka dito. Sigaw ni Ryder na ngayon ay nasasakupan ni Sanchez. Ang totoo, nalaman niya kay Master Greendrake na nasa P10 pa rin si Gerald. Gayunpaman, sa halip na makinig sa payo ni Greendrake, lumapit pa rin si Ryder upang maghayganti. Ngayong taglay na niya ang kapangyarihan ng demonyong kaluluwa, ang kanyang paglilinang ay higit na mataas kaysa dati, at lubos siyang kumpiyansa na sa wakas ay makakapaghiganti na siya kay Gerald pagkatapos ng kahihiyang matalo sa isang sword technique noon. Anuman, nang parehong lumabas sina Darkwind at Linden upang tingnan kung ano ang tungkol sa kaguluhan, si Linden ay agad na napuno ng pagpatay na layunin habang siya ay umungol, Ryder. Panganay na senior. At narito ako ay nagtataka kung sino ang pumatay sa aking mga tauhan at nagligtas sa iyo. Mukhang nakipagtambalan ka kay Gerald. Dahil iyon ang kaso, ilabas mo siya para sa akin. May score akong dapat ayusin. Huwag mo nang pangarapin na magkaroon ng pagkakataong makaharap si Mr. Crawford. Bago mo pa isipin ang paghihiganti, hayaan mo muna akong maghayganti para sa lahat ng nasawing kapatid ng Thunder Sword Sect. Tanggal nang nagngangalit na si Linden. Mag-ingat ka, Linden. Ang katawan ni Weir ay tila naglalabas ng makapal na demonyong aura ngayon. Sabi ng nakasimangot na si Darkwind na nakatayo sa tabi ni Linden habang nakaakbay sa likod. Natatawang tugon, pagkatapos ay nginisya ni Ryder, good eyes as always, Darkwind. Regardless, I don't have the time to waste on you today. Gusto ko lang tanggalin ang walang kwentang creepy na iyon ng isang sekta at maghayganti. Wala akong pake sa iyo, kaya tumabi ka na lang. Hawakan mo. Ako ay tagasunod din ni Mr. Crawford, at kung gusto mong labanan si Linden, kailangan mo munang makalusot sa akin. Ganti ni Darkwind na ina-activate na ang kapangyarihan ng palad niya. Wala kang pag-asa. Sige, papatayin ko kayong lahat, kung gayon. Kapag patay ka na, sigurado akong maghahayag ang B*** starred sa wakas.
Makakasama kanya sa impyerno sa lalong madaling panahon. Kabanata 2483. Natapos ang pangalawang pangungusap ni Ryder, agad siyang naglunsad ng pag-atake ng Thunderstrike. Nang makita iyon, mabilis na ginamit ni Linden ang kanyang sword technique para subukang harangan ito. Sa kasamaang palad para kay Linden, pinagkadalubhasaan ni Ryder ang tatlong pinakamalakas na estilo ng pamamaraan ng Thunder Sword at kung si Linden ay hindi katugman ni Ryder sa lahat ng mga dekada na ang nakalipas, walang pag-asa sa pagbabagong iyon. Sa pamamagitan nito, sa isang hampas lang, nakita ni Linden ang kanyang sarili na labis na nasugatan ng Aura Blade na agad siyang nagsuka ng dugo nang bumagsak ang kanyang likod sa lupa. Nang makita iyon, napangiti si Ryder bago tumakbo patungo kay Linden. Ang kanyang palad ay nakatutok sa noo ni Linden, pagkatapos ay sumigaw si Ryder, nakakadurog na palaspas ng buto. Dahil alam niyang wala na siyang oras para iwasan ang nakakatakot na malakas na pag-ataking iyon, pumikit na lang si Linden para maghanda para sa impact. Nang bigla niyang narinig si Darkwind na sumigaw, "Mag-ingat ka, Linden." Kasunod nito, si Darkwind ay sumugod patungo kay Linden at itinulak si Linden sa isang tabi bago sinaktan ang pag-atake ni Ryder gamit ang kanyang na-upgrade na Fierce Wind Palm. Habang nagsasalpukan ang dalawang puwersa, isang napakalaking pagsabog ang makikita. Sa huli, napaatras si Darkwind ng ilang hakbang, at nagawa lang niyang patatagin muli ang sarili sa pamamagitan ng pagtapak sa tile na may lakas na agad itong nabasag. Sa puntong ito, makikita na ang dugong tumutulo sa kanyang braso, at ang kanyang braso mismo ay napuno ng nakaumbok na asol na mga ugat. Ngayon mukhang sobrang putla, malinaw na hindi inaasahan ni Darkwind na magiging ganito kalakas ang atake ni Ryder. Minamaliit din ni Ryder ang kapangyarihan ng Fierce Wind Palm, at ang matanda ay kinailangan ding matisod ng ilang hakbang pabalik pagkatapos harapin ang pag-atake. Hinaplos ang kanyang goatee, pagkatapos ay tumawa ang matanda bago nanunuya. Sa tingin na ang iyong cultivation ay tataas sa loob ng maikling panahon, Darkwind. Ang pag-ataking iyon na ginamit mo lang ay tila mas malakas kaysa sa iyong Fierce Wind Palm. Anong klaseng martial art iyon? Ito ang bago kong Fierce Wind Palm, at binuo ito salamat sa matiyagang pag-aalaga ni Mr. Crawford. Ganti ni Darkwind na alam talaga na siya ay nagdusa ng malubhang panloob na pinsala. Nakita ko, dahil magaling si Gerald sa formations at alam niya ang mga batas ng langit at lupa, I guess it isn't surprising that he'd able to help you invent a new palm technique. Sa totoo lang, kung hindi ko pa natanggap ang patnubay ng dakilang master, malamang na hindi kita madadala. Alinmang paraan, sayang, sagot ni Ryder habang hinihimas-himas ang ulo. Ano ang ungol ni Darkwind sa malamig na tono? Nakakalungkot na though there's finally someone stronger than me, he'll still have to die by my hands. I'll kill you first, then Gerald, and following that, I'll torture this sorry excuse from my sect until he dies. Angal ni Ryder habang pinatalim ang tingin. Makalipas ang ilang segundo, nagsimulang umihip ang isang nakakatakot na bagzo ng hangin. Sa puntong ito, isang napakalakas na madilim na liwanag ang lumalabas mula sa katawan ni Ryder, at ang puwersa ng lahat ng ito ay agad na nagdulot ng pagbuo ng mga ugat sa mga noo ni na Darkwind at Linden na ngayon ay nakakaranas ng sakit ng ulo. Anong napakalaking kapangyarihan ng demonyo? Sigaw nilang dalawa. Tikim ulit ang atake ko, Darkwind. Tanggal ni Ryder habang muling ginagamit ang kanyang Thunderous Bone-Crushing Palm. Sa pagkakataong ito, mas malakas ito kaysa dati. Bukod sa panahong nakaharap niya si Gerald, ito na ang pangalawang pagkakataon na talagang nawalan ng pag-asa si Darkwind. Masiyahan sa iyong pananatili sa impyerno. Sigaw ng baliw na si Ryder habang delikadong palapit ang palad niya kay Darkwind. Kabanata 2484. Mag-ingat, Darkwind. Sigaw ni Linden. Bagamat nabigla din siya sa nakakatakot na kapangyarihang iyon, mabilis na lumukso si Linden at pinakilos ang kanyang mahahalagang chi, kaya pinagsama ito sa Darkwinds, upang harangan ang pag-atake ng magkasama. Kasunod ng banggaan, isang pagsabog na tunog ang narinig. Ang mga damit ni Linden at Darkwind ay agad na ginotay-gutay, at ang kanilang mga likod ay mabilis na nagsimulang maglabas din ng malalaking puting usok. Para silang nag-overheat ng mga kaldero. Hindi iyon lahat, alinman. Kapwa sila ngayon ay may itim na mukha,
at pagkatapos isuka ang kanilang mga kaloob-looban, sila ay mahinang bumagsak sa lupa. Alam ni Darkwind na ang kanyang mga organo ay lubhang nasira, at maging ang kanyang primordial spirit ay halos madurog. Gayunpaman, dahil sa ang katunayan na siya ay isang Domiansk Master sa loob ng mahabang panahon, nagawa niyang pilitin ang kanyang sarili na umupo ng naka-cross-legged upang muling patatagin ang kanyang primordial spirit. Si Linden naman ay hindi kasing swerte. Kahit may buto na nakausli sa kanyang siko, hindi na nakagalaw ang matandang ito. Tumatawa ng malakas, isang mapang asar na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Ryder habang siya ay nanunuya, kahanga-hanga, Darkwind. Iisipin na kaya mo pa ring ay regulate ang iyong essential chi pagkatapos matamaan ng malakas na pag-atake ko. Matapos ang lahat ng ingay na iyon, si Marcel at ang propesor ay tumakbo palabas at nang makita kung gaano kakilakilabot na bagbog ang dalawa, pareho silang sumigaw, Mr. Darkwind, Mr. Moldel. Huwag, manatili ka sa loob. Ganti ni Darkwind habang umuubo pa siya ng dugo. Masyadong huli na para dyan. Hindi nagpakita si Gerald, kaya dapat mamatay kayong lahat. Well, karamihan sa inyo. Since we're old acquaintances, Darkwind, I'll give you the option of defecting from Gerald. Kung sumuko ka ng 3 beses sa harapan ko at manganga ko na magpapasakop, ililibre ko ang iyong buhay. Sigaw ni Linden bago muling tumawa. Para bang ang pagsasama-sama ng tao at demonyong tulad mo ay karapat-dapat na tumanggap ng isang kawtaw mula sa akin. Ganti ni Darkwind na may mapait na ngiti. Ikaw, mabuti naman. Dahil napakatigas ng ulo mo, I enjoy mo ang iyong one-way trip sa underworld. Single ni Ryder habang nanginginig sa galit. Nang akmang hahampasin ni Ryder ang noo ni Darkwind, isang boses ang biglang tumawag, hold it. Kasunod nito, isang grupo ng mga tao ang makikitang tumatakbo, at ang pinuno ay tila isang magandang binibini. Bakit hindi ako pagkatapos mong magdulot ng malaking kaguluhan? Sagot ng panganay na batang babae bago tumanggo kay Darkwind habang idinagdag, at saka, ang tagal na, Mr. Darkwind. Mukhang sobrang haggard pa rin, pinilit ni Darkwind na tumawa bago sumagot, sa tingin mo naaalala mo ako, young Mistress Quarrington. Siyempre gusto ko. Ako, si Yusra Quarrington. Kahit na naaalala kong sinabi na kahit na ayaw mong sumali sa aming grupo, magiging magkaibigan pa rin kami. Ano man, dapat mong malaman na ang usapin tungkol sa puntod ng general ay hindi lahat ng saya at laro, Mr. Weir. Si Master Greendrake ay nag-imbita ng napakarami sa amin, kasama ka rito, kaya hindi mo ba nakikitang medyo mali ang pag-aaway bago pa natin simulan ang ekspedisyon? Sabi ni Yusra habang nakatingin kay Ryder. Nako, hindi ito simpleng kaso ng away. Kinasusuklaman ko ang mga taong ito sa pinakamatagal na panahon, at talagang kailangan ko silang wakasan sa pagkakataong ito, young Mistress Quarrington. Ungol ni Ryder na hindi man lang ibinababa ang kanyang layunin sa pagpatay. Ayon sa mga alituntunin ng Cultivation Realm, ang tunggalian hanggang kamatayan ang pinakaangkop na paraan para maayos ito, panganay na young mistress. With that said, wag na tayong makialam. Sabi ni Mr. Sevenom, na lumitaw sa labas, habang nagsiwalat siya ng isang napakalamig na ngiti. Sa panunood habang ang iba pang mga magsasaka ay tumanggo bilang pagsang-ayon, si Darkwind pagkatapos ay nagpumiglas sa kanyang mga paabago nanunuya, para malaman ninyong lahat, mga paabago manunuya, para lang malaman ninyong lahat, hindi ako kailanman nagtago na parang duwag sa likod ng iba sa buong buhay ko. Buong buhay. Bagamat pinahahalagahan ko ang iyong kabaitan, panganay na young mistress, ito ang salungatan ko kay Ryder, at pinakamahusay na huwag kang makialam. Ngayon na, gumawa ka, Ryder. Halika at salubungin ang iyong wakas, Darkwind. Pakli ni Ryder na nakangiti ng nakakaloko. Nang si Ryder ay maglulunsad ng isa pang pag-atake, gayunpaman, bigla niyang narinig ang isang pamilyar na boses na nanunuya, hayaan mo akong gawin ang pag-atake na iyon, Ryder. Natural, ang nagsabi noon ay si Gerald. Kahit na hindi niya namalayan kung kailan nakabalik si Gerald, ang mga mata ni Ryder ay masyadong nabulag sa galit na walang pakialam habang siya ay umungol. So, sa wakas nagpakita ka na, Gerald. Kabanata 2485 matapos magbigay ng isang ngiti, mabilis na naging mabangis ang ekspresyon ni Ryder.
Sa buong panahon ng kanyang paglilinang, hindi siya kailanman napahiya. Ito ay, syempre, hanggang sa dumating si Gerald. Hindi lang ninakawan ng batang iyon ang kayamanan sa fire cave na matagal na niyang binabantayan, natalo pa siya ni Gerald sa isang sword style. Kung hindi nakatakas si Ryder noon, patay na siya ngayon. Kung ano man ang kaso, kailangan man niyang maging demonyo, kailangan niyang maghiganti. Habang nagngangalit si Ryder, naudyukan si Darkwind na tumawag sa tonong humihingi ng tawad, "I'm sorry for shaming you, Mr. Crawford." Bilang tugon, itinuro lang ni Gerald ang matinding pinsalang si Darkwind, at ang halos buhay na mga punto ng chakra ni Linden. At maya-maya lang, dalawang magkasunod na daloy ng mahahalagang chi ang na-inject sa kanilang mga katawan. Sa patnubay ni Finlay, nagawa ni Gerald na makumpleto ang tatlong cycle ng Coronal Decim Charm kanina. Nang maramdaman niyang mas malakas ang kanyang Herculean Primordial Spirit kaysa dati, natural na tuwang-tuwa si Gerald. Gayunpaman, hindi nagtagal bago niya napansin na nag-iinit ang kanyang anteng-anteng. Mula sa araw na malaman nila ang tungkol kay Master Twilight at ang kanyang barkada, silang tatlo ay nagsimulang magdala ng tig-isang anteng-anteng para sa kaligtasan. Essentially, sa tuwing ang sino man sa kanila ay nasa isang sitwasyong nagbabanta sa buhay, agad na masasabi ni Gerald. Alinmang paraan, nang malaman niyang may problema sila, agad niyang ginamit ang kanyang Golden Blaze Somersault para bumalik. Bumalik sa kasalukuyan, ngayong naturukan na niya sila ng sapat na mahahalagang chi, inilagay ni Gerlad ang kanyang mga braso sa kanyang likod habang sinasabi, "Wala kang pinahiya kahit kanino. Ngayon tumutok sa pagpapagaling habang hinahawakan ko ang lalaking ito." Nakangiti kay Ryder habang gumagawa siya ng invitational gesture, pagkatapos ay idinagdag ni Gerald, "Mukhang medyo umunlad ang iyong cultivation mula noong huli tayong nagkita, Ryder. Iyon ay, gawin mo ang iyong paglipat sa akin, hindi sa aking mga kaalyado. Kaunti lang. Ang yabang mo gaya ng dati, Gerald. Hindi ko alam kung ano pa ang nahanap mo sa fire cave, pero sa alinmang paraan, mata sa mata. Mamamatay ka sa kamay ko ngayon." Itenggal ni Ryder habang tinatapakan ang kanyang paa sa lupa, na agad itong naging sanhi ng pag-crack. Kasunod nyon, sumigaw si Ryder, makulog na palad na dumudurog ng buto. Sa pag-anunsyo ng kanyang pag-atake, sinisingil ni Ryder ang lahat ng kapangyarihang maiipon niya sa kanyang palad bago tumakbo patungo kay Gerald. Kumpara kanina, mas malakas ang aura niya. Ganun pa man, wala si Gerald, kahit gumalaw. Naghintay lang siya hanggang sa makalapit si Ryder bago niya sinira ang sarili niyang pag-atake sa palad. Ang pangalawa ay nagbanggaan ang dalawang pag-atake, dalawang sinag ng liwanag, isang itim at isang ginintoang, agad na bumalat sa dalawa at sa pagkabigla ni Ryder, ang kanyang pag-atake ay hindi nagawang madaig ang dalisay na lakas ng palad ni Gerald. Ngunit ginamit ni Ryder ang lahat ng mayroon siya sa pag-ataking ito. Tulad ng iniisip ni Ryder na hindi na ito maaaring lumala, mabilis niyang napagtanto na ang kapangyarihan ni Gerald ay lumalakas sa pangalawa. Imposible. Itenggal ni Ryder habang ang sobrang essential chi ay naging dahilan para sumayaw ng ligaw ang buhok niya. Maging ang mga ugat sa kanyang mga braso ay umuumbok, pumipintig na parang masiglang asol na uod. Kasunod noon, pinalakas lang ni Gerald ang maliit na puwersa at ganoon na lamang, isang pagsabog na tunog ang narinig habang si Ryder ay napaatras ng ilang metro, sumisigaw ng malungkot sa pagitan ng mga ubo ng dugo sa buong oras. Sa huli, tumigil lang si Ryder nang bumangga siya sa isang bundok, at ang bundok mismo ay agad na bumuo ng napakalaking bitek sa pagitan. Sa puntong ito, ang laman sa likod ni Ryder ay napunit, at maging ang buto ng kanyang braso ay nakausli. Ano? Hirit ni G. Sevenom at ng iba pang mga magsasaka na nagulat at napaatras ng ilang hakbang. Maging si Yusra ay hindi maiwasang mapatitig kay Gerald, lubos na nabigla. Para naman kay Ryder, ang buong katawan niya ay basang-basa na sa dugo habang hindi makapaniwalang sagot niya, "Ito. Imposible ito." The Invisible Rich Man Chapter 2486-2490 Kabanata 2486. Akala mo ba ay ikaw lang ang lumakas, Ryder? Panunuya ni Gerald sa malamig na tono. Mabuti. Di sige. Sa palagay ko ay natalo ako kahit na pagkatapos magkaroon ng kapangyarihan ng demonyong kaluluwa. Wala na akong ibang dahilan para mabuhay.
Ganti ni Ryder habang itinaas ang kanyang magandang kamay bago tangkaing basagin ito sa kanyang noo. Gayunpaman, bago tumama ang kanyang palad, isang bagzo ng hangin ang nag-redirect sa pag-atake. Si Yusra ang may kagagawan noon, at sa pagkakataong iyon din ay tuluyang napagtanto ni Gerald na may iba pang nanonood. Ngayon ay nakangiti kay Gerald, si Yusra ay naudyukan na sabihin, Mr. Gerald Crawford, tama. Dahil nasaktan mo ng husto si Mr. Ryder, maaari ko bang hilingin na tawagin mo itong kurbatang pakiusap, wakasan na ang labanang ito at iligtas ang kanyang buhay para sa akin. Nang marinig iyon, lumingon si Gerald para tingnan si Yusra ng mabuti. Bukod sa fashion sense niya, halos kamukha ni Yusra si Gia. Naalala pa rin ni Gerald na matapos iligtas si Gia sa North Bay at ibalik siya sa mansyon ng kanyang pamilya para magpagaling, nawala siya kasama ang iba pa niyang pamilya. To think na makikita niya itong muli dito, sa lahat ng lugar. Dahil nakatitig sa kanya si Gerald. Hindi mapigilan ni Yusra na mamula habang umuungol, Mr. Crawford. Ha? Oh, patawarin mo ako. Kamukha mo lang ang isang matandang kaibigan ko. Sagot ni Gerald na ngayon ay napagtanto na hindi rin siya katulad ni Gia. Ngunit paano nabubuhay ang isang katulad na mukhang tao? I see. By Gia. I wonder kung ang tinutukoy mo ay ang aking nakababatang kapatid na babae na kamakailan lang ay natagpuan muli ng mga Quarrington. Nakangiting tanong ni Yusra. Kilala mo ba si Gia, Miss Quarrington? Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Sagot ni Gerald. Nako, mas marami pa akong alam dyan. Gayunpaman, hindi ito ang lugar para pag-usapan. Paano ito? Gagamit muna ako ng ilang elixir para gamutin muna si Mr. Darkwind, at pagkatapos nito, hahanap tayo ng mauupuan at pag-uusapan. Bukod doon, maraming eksperto sa cultivation realm ang naririto ngayon para sa Full Moon Conference para talakayin ang puntod ng general, kaya bakit hindi natin kilalanin ang isa't isa para sa mas magandang kooperasyon mamaya? Mungkahi ni Yusra. Gagawin namin ang sinabi mo. Deklara ng karamihan. Maya-maya ay nasa loob ng napakagandang banquet hall ng manor nang ang nakangiting si Yusra ay nagsabi, mukhang may malalim kaming koneksyon, Mr. Crawford. Sabi ko nga, kapatid ko si Gia, at sa wakas ay natagpuan namin siyang muli mga 2 taon na ang nakakaraan. Bukod doon, sa totoo lang hindi ko inaasahan na hindi lang kayo magkaklase, kundi maging mabuting magkaibigan. Hindi ko inaasahan na ang mga magulang ni Gia ang magiging presidente ng Darkmoon Biological Group. Sagot ni Gerald na akmang ikinagulat nito ang mga pangyayari. Kung maaari, kung sasabihin natin sa pangalawang young mistress na narito si Mr. Crawford, baka tuluyan na siyang makawala sa kanyang depresyon. Mungkahi ng mayordomo na nakatayo sa gilid ni Yusra. Sumasang-ayon ako. Kapag naayos na ang usapin tungkol sa puntod ng general, talagang umaasa ako na si Mr. Crawford ay pupunta sa aking lugar bilang isang pinarangalan na panauhin. Sagot ni Yusra. Kukunin kita sa alok na iyon, kung gayon. Sabi ni Gerald. Hindi alintana kung nagsisinungaling si Yusra o hindi, talagang kamukha niya si Gia. Dati nang tinanggihan ni Gerald si Gia at sinaktan, kaya kahit anong mangyari, kung maiwan lang ni Gerald ng buhay ang puntod, siguradong gagawa siya ng paraan para mapuntahan ito para malaman ang totoo, at sana mahanap din ang kinaroroonan niya, pamilya. Kabanata 2487. May deal tayo noon, Mr. Crawford. Isang karangalan para sa Darkmoon Biological Group na maging kakilala mo. Sagot ni Yusra habang itinataas ang kanyang wine glass para bigyan siya ng toast. Sang-ayon, Miss Quarrington. Siya ay talagang isang napakatalino na tao. Idinagdag ng ilan pang eksperto habang tuwang-tuwang itinaas din nila ang kanilang mga baso ng alak. Sa sandaling iyon nang tumakbo ang isang katulong habang sumisigaw, eldest young mistress. May masamang nangyari. Ano yon, Charles? Tanong ni Yusra na medyo nakasimangot. Ano? Ngunit, kapag nagsanib puwersa ang 7, halos hindi na sila matatalo. Para isipin na may mangyayari sa kanila papunta sa puntod ng general. Bulalas ng ilan sa mga tao sa silid nang makatayo sila habang nagpapalitan ng gulat na mga tingin. Kahit na ang 7 nag-iisang magsasaka ay hindi pa nakapasok sa Daman's Realm, ang kanilang master ay nagturo sa kanila ng isang kakila-kilabot na porma sayon.
Sa totoo lang, kapag ang 7 sa kanila ay magkasamang gumamit ng formation, lahat sila ay magkakaroon ng lakas ng 7 Domiansk Realm powerhouses. Ito ang dahilan kung bakit ang 7 magsasaka ay napakatanyag sa larangan ng paglilinang. Ano man ang kaso, sa sandaling iyon ay tumakbo si Master Greendrake, kasama si Master Twilight at ang iba pa bago sinabing, Kaya pareho kayong nandito, Mr. Crawford, Miss Quarrington. Sa katunayan, mukhang marami rin kayong naririto. Mabuti, balak kong tipunin kayong lahat para pag-usapan pa rin ito. Bago pa man makapagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin, maya-maya ay may nakita silang bangkay na dinadala sa silid at nang makita ito, hindi napigilan ni Gerald na sumimangot. Ang bangkay ay naging kasing itim ng uling, at isang natatanging hanay ng mga bakas ng ngipin ang makikita sa leeg nito. Idinagdag na sa katotohanan na ang primordial spirit ng bangkay ay ganap na naubos, maliwanag na ang salarin ng sugat na iyon ay isang demonyo, bangkay. Napakalaking korsay aura, bulong ni Gerald sa sarili. Kahit na inihanda na siya ni Finlay sa isip kung gaano kalakas ang walang ulo na general at ang kanyang mga demonyong nasasakupan, hindi napigilan ni Gerald ang kanyang sarili na laktawan ang isang tibok ng puso habang kinumpirma niyang nakatitig sa nakakatakot na bangkay. Serves them right, talaga. Alam na nila kung ano ang kanilang nilagdaan nang magtungo sila sa mahamag na lambak na iyon. Gayunpaman, isipin na hindi man lang nila nagawang lampasan ang Warcorps Valley nang hindi nasaktan. Panipi. Nagawa kaya ito ng walang ulong general, ang haka-haka ng isa sa mga magsasaka habang siya ay bumantong hininga, hindi ngayon ang oras para kutsain ang mga patay. Isa pa, ang walang ulo na general ay walang ulo. Paano niya nagawa ang gawa? Sagot ni Yusra. Tama siya. Sa hitsura, hindi man lang natalo ng 7 ang demonyong bangkay na umatake sa kanila. Naging malademonyong bangkay na ngayon. Sa pag-iisip na iyon, ang iba pang mga demonyong bangkay ay malamang na nagkaroon ng maraming oras upang linangin sa ilalim niya pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Ang malakas na korsay aura na nakapalibot sa lugar na iyon ay malamang na nag-ambag kung bakit napakalakas din ng demonyong bangkay. Kahit na hindi pa nakakapunta si Gerald sa puntod ng general, narinig niya ang lahat ng ito mula kay Finlay. Ano man ang kaso, si User pagkatapos ay nakasimangot habang sumagot, tama siya, at sa kasamaang palad, ito ay nagpapatunay na ang libingan ng general ay mas mapanganib ngayon kaysa dati. Tuldok tandang padamdam. Kung talagang naging demonyo ang walang ulong general, kailangan nating magkaroon ng masusing plano bago pa man natin isaalang-alang ang pagpasok sa lugar na iyon. Tandaan, ang walang ulo na general ay umiwas lamang sa pag-alis ng general na umalis lamang sa puntod noon dahil siya ay isang demonyo lamang. Kung siya ay isang demonyo ngayon, kung gayon malaya siyang umalis sa libingan kung kailan niya gusto. Iminumungkahi ko na gawin natin ang ating paglipat sa gabi ng isang kabilugan ng buwan. Pagkatapos ng lahat, ito ay kapag ang walang ulo na general ay sumisipsip ng aura ng buwan. Sa madaling salita, siya ay magiging masyadong abala sa paglilinang, na ginagawa itong kanyang pinakamahina na estado. Sa lahat ng sinabi, kung gagawa tayo ng hakbang, ngayon ang pinakamagandang oras para mag-strike. Deklara ni Master Greendrake. Kabanata 2488. Kasunod ng mungkahi ni Master Greendrake, mabilis na sumang-ayon ang lahat at nagsimulang masusing pag-usapan kung paano sila tatawid sa Warcorps Valley upang tuluyang makarating sa libingan. Sa huli, hindi man lang sila nagdaos ng Full Moon Conference, sa halip ay piniling magmadali sa lambak. Sa kabuuan, may humigit kumulang 500 mga magsasaka mula sa mga pangunahing sekta na nakikilahok sa misyong ito. Gayunpaman, 38 lamang sa kanila ang nakapasok sa Domiansk Realm. Speaking of Domiansk Masters, hindi nakasama sina Darkwind at Linden dahil sa kanilang mga pinsala. Dahil doon, dinala na lang ni Gerald ang professor. Bagamat totoo na ang kultibasyon ng propesor ay hindi kasing lakas ng iba, hindi talaga ito si Professor Boyle. Sa halip, ito ay isang nakatagong Finlay. Natural, nagtag si Finlay para tulungan si Gerald ng palihim. Pagkatapos ng lahat, alam ng matanda na kahit na sa lahat ng mga magsasaka na ito, ang walang ulo na general ay magiging isang lubhang mapanganib na engkwentro. Anuman, upang makarating sa libingan, kailangan muna nilang makalampas sa Warcorps Valley. Habang lumalalim sila sa lambak,
naalala ni Gerald na sinabihan siya na si Frere Zant ay hindi man lang nasugatan sa libingan. Sa halip ay inatake siya sa lambak. Sa pagsasalita tungkol sa lambak, ito ay tila palaging naglalaman ng makakapal na kagubatan na ito na sumasaklaw sa isang lugar na maaaring paglagyan ng isang malaking lungsod. Ang miasma na patuloy na pumupuno sa lambak ay naging mas mapanganib ang lugar. Tungkol naman sa pangalan nito, Noir Corps, ay nagmula sa bulong-bulungan na ilang bangkay ng sundalo ang inilibing kasama ng general. Ang lambak, gayunpaman, ay may ibang pangalan, iyon ay ang Nether Soldier Valley. Ang pangalawang pangalan ay Sumibol dahil sa bulong-bulungan na ilang daang libong sundalong Nether ang tumawag sa lugar na ito na tahanan. Alinmang paraan, dahil sa makapal na demonic aura, Corsai aura, at miasma, natagpuan ni Gerald at ng iba pa ang kanilang mga sarili na patuloy na gumagala sa loob ng lambak, kahit na matapos ang 10 oras na marka. Napakahirap mag-navigate sa loob ng lugar na ito. Ang walang ulong general ay tiyak na nakikinabang sa lahat ng ito. Kung tutuusin, ang paghahanap lamang ng libingan ay isang malaking gawain na ngayon. Para sa kapakanan ng kaligtasan, kalaunan ay nagawa ni Master Greendrake na may hatid ang lahat sa tila isang abandonadong nayon na nasa malalim na lambak. Naturally, walang tao ang nakatapak dito sa loob ng mahabang panahon. Ito ay dapat asahan. Pagkatapos ng lahat, dahil malamang na dumami ang malademonyong kapangyarihan ng walang ulong general sa paglipas ng mga taon, ang kanyang kontrol sa mga demonyo ay tumaas ng husto. Tiyak na ipaliwanag nito kung bakit ang buong lambak na ito ay umaamoy ng demonyo at malademonyong aura. Sa sinabi nito, kailangan nating maging mas maingat kaysa dati. Deklara ni Master Greendrake. Tama si Master Greendrake. Anuman, dahil ang walang ulo na general ay magiging abala sa pagsipsip ng araw at kakanyahan ng buwan ngayong gabi, iminumungkahi kung kumilos tayo ng maaga sa susunod na umaga kapag nagsimula ng bumaba ang buwan. Iyon ay kapag ang walang ulo na general ay nagpapahinga mula sa paglilinang. Bukod doon, ang kanyang primordial spirit ay hindi magiging solid sa puntong iyon, kaya ang pag-arte noon ay ang pinakamahusay na taya, mungkahi ni Yusra. Pagkatapos ng maikling pagpos, gayunpaman, na-prompt siyang idagdag, isa pang bagay. Sana walang sino man sa inyo ang may anumang sakam o malisyosong motibo. Kung hindi natin maabot ang ating layunin sa tamang panahon, mangyaring unahin ang pagtakas. Sa palagay ko ay hindi ito kailangang sabihin, ngunit hindi natin magagawang harapin ang walang ulo na general, kahit anong porma sayon ang ating gamitin. Nang marinig iyon, ang lahat, kabilang si Finlay, ay mabilis na tumango bilang pagsang-ayon. Sabi mismo ni Gerald, habang hinihintay natin ang sandaling iyon, siguraduhing mag-cultivate at magpahinga ngayong gabi. Kailangan natin ang lahat ng lakas na makukuha natin para maging mabilis itong misyon. Sumasang-ayon, Mr. Crawford. Panipi. Kasunod nito, ang pangkat ng 500 tao ay nagsimulang umukupa sa mga bahay sa abandonadong nayon upang magtanim at magpahinga. Bagamat ang nayon ay parang libu-libong taong gulang na ito ay medyo napreserba pa rin dahil walang sino man ang nakapunta rito sa loob ng mahabang panahon, dahil maghihintay sila ng lampas hating gabi, nang ang miasma at malademonyong aura ay hamina, bago sa wakas, papunta sa puntod ng general na si Gerald at siniguro ni Finlay na mabilis na pumasok sa isa sa mga bahay para magtanim din. Ilang sandali pa nang tumangala si Gerald at nakitang isang makapal na layer ng miasma ang ganap na kumulimlim sa kalangitan sa gabi. Ito ang nagtulak kay Gerald na kumunot ang kanyang mga kilay habang bumubulong, hindi ko maipaliwanag kung bakit, ngunit nararamdaman ko na may masamang mangyayari sa lambak. So mararamdaman mo rin. Hindi masama. Anuman, ang malademonyong aura ay ganap na natakpan ang buwan sa puntong ito, at ang araw at ang mga asensya ng buwan ay mabilis ding nahuhulog. Upang magawa ang lahat ng ito, ang walang ulong general ay talagang mas makapangyarihan kaysa sa iyong may isip. Kabanata 2489. Gayunpaman, tulad ng sinabi ko noon, ang mga demonyo ngayon ay mas malakas kaysa sa mga Diyos. Hindi katakataka na gustong ituloy ng iyong lolo ang malademonyong paglilinang. Dagdag ni Finlay habang umiiling na may kasamang walang magawang ngiti. From all that you've said, I guess tonight really is going to be an unusual one. I wonder what we'll have to face, ungol ni Gerald. Nagtataka din ako. We'll just have to wait and see.
That aside, don't be afraid, Gerald. Tandaan, kung gusto mong magkaroon ng pagkakataon na makapasok sa Datus Realm, kailangan mong pumasok sa libingan ng general, tugon ni Finlay sa isang nakakapagpalakas na tono, na ayaw niyang mapahamak si Gerald sa huling sandali. Gayunpaman, hindi talaga natatakot si Gerald na mamatay. Pagkatapos ng lahat, sumailalim na siya sa isang near-death na karanasan sa sandaling bumalik sa fire cave. Gayunpaman, nadama niya na kung siya ay mamatay sa libingan at ang kanyang kaluluwa ay malupig, ito ay isang ganap na kahihiyan, lalo na pagkatapos niyang nilinang ng ganito katagal. Ang pag-iisip lamang na iyon ay nagpapaisip sa kanya kung ang pagpasok sa Datus Realm ay talagang katumbas ng lahat ng problemang ito. Hindi nakatulong na sinabi ni Finlay sa kanya ang tungkol sa backstory ng walang ulo na general. Sa kabila ng pagpasok sa Zirion Realm at pagkakaroon ng malapit, walang kapantay na kapangyarihan sa kabila ng tatlong kaharian, gusto pa rin ng walang ulo na general na lumakas. Sa proseso ng pagpunta sa Zinco's Realm, ang walang ulo na general sa huli ay namatay sa isang mortal lang. Hindi lamang nawala sa kanya ang lahat ng kanyang cultivation, ngunit siya rin ay pinugutan ng ulo, na sa wakas ay humantong sa kanyang pagiging demonyo. With all that in mind, Gerald would be lying if he claimed that he didn't worry of such fate befalling him. Gayunpaman, sa huli, huminga ng malalim si Gerald bago tumanggo habang sinabing, I understand, Finlay. Kasunod nito, nagsimula silang magsanay ni Finlay ng Coronal Decim Charm. Bandang alas 11 ng gabi nang biglang narinig ni Gerald na kanina pa nagsasaka ang mahinang tunog ng paghampas ng tambol sa di kalayuan. Pagmulat ng kanyang mga mata, ang mapagbantay na bata ay humarap sa pinanggalingan ng tambol. Gayunpaman, nang makita niyang nanatiling nagtatanim si Finlay ng nakapikit, hindi napigilan ni Gerald na bumulong sa sarili, mali ba ang pandinig ko? Sa huli, nagpa siya si Gerald na maglakad sa labas. Pagtingin sa paligid, tila walang lumabas sa kanilang mga bahay, at ang paminsan-minsang bagzo ng hangin lang ang sinasalubong ni Gerald. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napansin ni Gerald na nag-walk out na rin si Yusra. Nang mapansin siya, naglakad si Yusra patungo sa bata bago nagtanong, narinig mo rin ba iyon, Mr. Crawford? Matapos tumango bilang tugon, pinanood ni Gerald na lumabas din si Hawk na may hawak na whisk bago sinabing, kakaiba. Kahit na mapansin tayo ng mga regular na multo, malamang natakot silang lumapit. With that sabi niya, I wonder kung sino ang matapang na matalo ang mga tambol na iyon. Ito ay malinaw na isang senyales na ang aming mga bisita ay hindi ordinaryong mga multo, kung gayon. Anuman, kami ay natuklasan. Ungol ni Master Greendrake habang siya at ilang iba pa ay nagsimulang maglakad palabas. Sa sandaling iyon nang ang isa sa mga magsasaka ay tumuro sa langit habang nagtatanong, Hoy, ano iyon doon? Nang marinig iyon, napalingon ang lahat sa direksyong itinuturo niya. Kabanata 2490. Nang tumangala, ang mga tao ay sinalubong ng makitang tila isang berde, kumikinang na parol na tumataas sa hangin. Ang eksena ay nakakabagabag, sabihin pa. Ano yan? Ungol ng curious na si Yusra. Si Gerald na mismo ang nakasimangot. Bilang isang mag-aaral sa literatura, dati niyang nabasa na ang mga lumulutang na parol na tulad nito ay karaniwang ginagamit bilang signal lamp noong sinaunang panahon ng digmaan. Kapag lumitaw ang gayong mga parol, tiyak na darating ang malalaking tropa. Sa pag-iisip na iyon, nadama ni Gerald ang kanyang puso sa sandaling manhid nang sabihin niya, hindi lamang tayo natagpuan, ngunit magkakaroon din tayo ng kumpanya sa lalong madaling panahon. Ngunit sino ang kalaban? Tanong ni Yusra na ngayon ay mas lalo pang nababalisa kaysa kanina. Kung sino man yan, walang dapat ikatakot. Kung tutuusin, kahit sinong maglakas loob na lumapit ay dadaan muna sa akin. Panunuyan ni Hawk bago pinagdikit ang kanyang mga daliri at naglunsad ng aura blade patungo sa lumulutang na parol. Tumigil ka, sabay na sigaw ni Gerald at Yusra. Gayunpaman, huli na sila. Kasunod ng isang maliit na pagsabog, ang nawasak na parol ay mabilis na bumagsak sa lupa. Natatawang tugon, pagkatapos ay sumagot si Hawk, It's just a lantern, Miss Quarrington and Brother Gerald. Bakit ba napakaingat ninyong dalawa? Feeling helpless, Gerald then muttered in a frigid tone, I'm afraid that wasn't just a simple lantern, Mr. Savek.
Sa totoo lang, ang iyong mga aksyon ay maaaring nagpahamak sa aming ekspedisyon. Bago pa man makasagot si Hawk, ang lahat ay biglang nakarinig ng mga kaluskos na nagmumula sa malapit. At maya-maya lang, maririnig na rin ang pagmamartsa at pag-ungol. Parang nagpatawag lang sila ng isang sinaunang, pag-alit na hukbo. Ungol ni Hawk, sa wakas ay napagtanto niya na inilagay niya ang lahat sa malalim na problema. Ano? Ano ang nangyayari? Bulalas ng tulalang Hawk. Mga bangkay na demonyo sila. Kung gusto mo silang patayin, kailangan mo munang hanapin ang kanilang mga mapagkukunan ng demonyo. Ito lang ang paraan para patayin sila dahil sa teknikal na paraan ay patay na sila. Ganti ni Gerald na ginagamit ang kanyang fierce wind palm para tanggayin ang 12 ng mga Nether soldiers na sumusubok na umakyat sa kanya. Nang marinig iyon, agad na sinubukan ni Hawk na gawin ang sinabi ni Gerald. Gayunpaman, pagkatapos mawala ng ilang beses ang kanyang marka, hindi nagtagal ay natakot siya habang bumulalas, mula sa hitsura nito, ang kanilang mga mapagkukunan ng demonyo ay hindi pantay na nakakalat. Ito ang nagtulak kay Yusra na lumaki, talagang pinapahamak mo kaming lahat, Hawk Savek. Kahit na hindi tayo mamatay sa mga atake nila, mamamatay pa rin tayo sa pagod. Upang magdagdag ng asin sa sugat, ang mga paniki at may pakpak na mga sundalong Nether ay biglang nagsimulang lumusab din sa mga magsasaka. Napakaraming kaaway ngayon na halos hindi na sila mabilang. Kabanata 2471. Iwasan mong magkalat, mag-charge sa isang direksyon. Utos ni Yusra habang sinusubukang i-regroup ang kanyang mga tauhan. Sa kasamaang palad, ang mga bagay ay naging ganap na gulo. Hindi lang ilan sa mga magsasaka ang nahulog, ngunit marami pang iba ang tumakbo sa lahat ng direksyon, masyadong nataranta upang isaalang-alang ang pagsunod sa mga utos ni Yusra. Tanging ang Hawk, Master Greendrake, Mr. Sevenom, at ilang iba pang makaranasang magsasaka ang sumunod sa utos ni Yusra. Gayunpaman, ang mga sundalo sa ibaba ay napakahirap ibagsak. Tulad ng sinabi ni Hawk, halos imposibleng tumpak na mahanap ang kanilang mga mapagkukunan ng demonyo. Maaaring itinago ito ng isang sundalo sa kanyang ulo, habang ang isa naman sa kanyang tiyan. Sa pag-iisip na iyon, ang partido ay matagal ng patay kung sila ay tumutok lamang sa pagtukoy kung nasaan ang lahat ng kanilang mga mapagkukunan ng demonyo. Sa kabutihang palad, naunawaan iyon ng mga nag-regroup, kaya naman gumagamit na lamang sila ng mga pag-atake na magpapapigil sa mga sundalong nasa ibaba sa ngayon. Sa huli, gayunpaman, sumigaw si Master Greendrake, kayong lahat, unahan. Gagamit ako ng angelic artifact. Kasunod nito, lahat ay nanood habang si Master Greendrake ay naghagis ng isang bote ng jade sa hangin at pagkatapos kumanta ng isang bagay, bumubulwak ang isang pag-alon ng tubig, na hinuhugasan ang sinumang malapit na mga sundalo sa ibaba. Sa kasamaang palad, sa kabila ng napakalaking pag-alon ng tubig, ang mga sundalo sa ibaba ay mabilis na nagsimulang magtipon upang bumuo ng isang napakalaking bundok ng mga katawan. Nang makita iyon, sumigaw si Yusra, mukhang hindi sila titigilan ng tubig ng matagal. Mag-move on tayo hanggat kaya pa natin. Naturally, lahat ay sumang-ayon, at ang mga nakaligtas ay mabilis na tumakbo sa hinterlands ng lambak. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal ay nakahanap sila ng isang kuwebo kung saan sila nagtago upang pag-usapan ang susunod nilang gagawin. Isipin na nagsimula sila ng hindi bababa sa 500 tao. Sa huli, ang pananambang na iyon ay nag-iwan sa kanila ng 10 kilalang nakaligtas. Kabilang sa kanila sina G. Greendrake, G. Sevenom, Hawk, at ilan pang Domiansk Masters. Ginawa namin ang Mason-C ng plano, ngunit hindi namin inaasahan na ang mga sundalong nasa ibaba ay naging mga demonyo. Ungol ni Hawk sa tonong guilty. Talagang, alinmang paraan, tila ang aming munting ekskursyon ay tiyak na mapapahamak sa pagkakataong ito. Kahit na may mga anghel na artifact, hindi ko talaga makitang magagawa ko ang napakaraming bagay sa ibaba. Mga sundalo, dagdag ni Master Greendrake na nakakunot ang noo. Pagkatapos ng maikling paghinto, si Yusra ay naudyukan na magtanong, kung saan, nasaan ang matandang sumama sa iyo, Mr. Crawford. Natural, si Finlay ang tinutukoy niya. Si Gerald, para sa isa, ay may pakiramdam na naramdaman na ni Finlay ang presensya ng mga sundalo sa ibaba. Bago nagkaroon ng iba, sa pag-iisip na iyon,
Naramdaman ni Gerald na si Finlay ay may sariling mga dahilan para hindi man lang lumabas ng mas maaga. While he didn't know what was on that old man's mind, Gerald simply replied, "Unfortunately, we got separated. That aside, everything has a weakness, so I believe there." Ito ay isang paraan para mapigilan natin ang mga demonyong bangkay na iyon. Kasunod nito, kinuha ni Gerald ang Heavenly Guard Order ni Philip at nang makita ito, ang nagulat na si Master Greendrake, na natural na pamilyar sa artifact ng anghel. Hindi naiwasang magtanong, "Are you planning to use the Heavenly Guard Order, Mr. Crawford?" "Ako nga, kahit nakakailanganin ko ang iyong tulong. Mula sa aking narinig, ang Heavenly Guard Order ay may kakayahang pigilan ang mga demonyo at mga demonyo, tama. Hindi ko talaga alam kung paano ito ay activate, ngunit dahil ito sa una ay sa iyo, ipagpalagay ko na alam mo kung paano ito makukuha, trabaho. Nahihiya akong aminin ito, ngunit wala akong ideya kung paano ay activate din ito. Kung ginawa ko, hindi mo sana nagawang saktan ang anak ko noong araw na iyon," ungol ni Master Greendrake na may kasamang mapait na ngiti. "Talagang, alinmang paraan, tila ang aming munting ekskursyon ay tiyak na mabibigo sa pagkakataong ito. Kahit na may mga anghel na artifact, hindi ko talaga makitang magagawa ko ang napakaraming bagay sa ibaba." "Mga sundalo," dagdag ni Master Greendrake na nakakunot ang noo. Natural, nagulat ito kay Gerald. Binaliwala ang kanyang pagkalito, pagkatapos ay ipinaliwanag ni Yusra, "Nakikita mo, ang aking pamilya ay may ilang mga lihim na aklat, at isa sa kanila ang nagsabi na ang Heavenly Guard Order ay ginawa mula sa isang makalangit na tapyas na bato na may kakayahang pigilan ang mga demonyo at mga demonyo. Sa sinabi nito, ito talaga ang pinakamahusay na mapagpipilian nating makaalis sa sitwasyong ito sa isang piraso. Sa kabutihang palad, kasama rin sa aklat ang buong pamamaraan para magamit ang malaanghel na artifact. Dapat banggitin, gayunpaman, na ang mga advanced na magsasaka lamang na may malakas na primordial spirit ang may kakayahang gamitin ang mga kapangyarihan nito." Matapos marinig ang kanyang sasabihin, agad na umatras si Master Greendrake at ilang iba pa. Pagkatapos ng lahat, sila mismo ay mga demonyo. Sa pag-iisip na iyon, kung nagawa nilang i-activate ang Heavenly Guard Order at kung totoo ang sinabi ni Yusra, malaki ang posibilidad na sila ay masaktan. Ano man ang kaso, ngumiti si Yusra habang idinagdag, "Nararamdaman ko na si Mr. Crawford ang may pinakamakapangyarihang primordial spirit sa atin, kaya natatakot akong ikaw ang mag-activate nito." Pumayag, ngunit mangyaring magmadali at sabihin sa kanya kung paano i-activate ito, Miss Quarrington. Ang hukbong nasa ilalim ng sundalo ay naririto anumang segundo ngayon. "Ayoko na talagang mahulog pa ang mga kakampi natin," hinimok si Hawk na nakatayo sa pasukan sa naiinip na tono. Kabanata 2472. "Mabuti, ituturo ko sa iyo ang activation spell pagkatapos, Mr. Crawford," sagot ni Yusra habang mabilis na sinimulan niyang ibigay ang kanyang kaalaman sa kanya. Natural, tiniyak ni Gerald na kabisaduhin ang lahat ng sinabi niya sa puso. Once he successfully learned how to activate it, Gerald headed to the cave's entrance before saying, "The rest of you stay in here. Susubukan kong iligtas ang sino mang nakaligtas na mahahanap ko." Kasunod nun ay lumipad na si Gerald. Nang makita ni Gerald ang mga sundalo, huminto si Gerald sa himpapawid bago sinimulang kantahin ang spell na natutunan niya at ilang sandali pa, ang Heavenly Guard Order ay lumipad mula sa kanyang kamay at patungo sa langit. Hindi lang iyon, ngunit mabilis din itong nagsimulang lumaki at sa loob ng ilang segundo, tinakpan nito ang buong lugar sa isang makinang, gininto ang liwanag. Sa sandaling dumampi ang liwanag sa alinman sa ibaba. Mga sundalo, agad silang nagsimulang humagulgol sa paghihirap habang tinatakpan nila ang kanilang mga mata. Nang makita iyon, sumigaw si Gerald, "Form!" Halos kaagad pagkatapos, ang liwanag ng artifact ng anghel ay naganyong isang mabilis na lumalawak na simboryo. Gaano man kabilis ang mga bangkay ng demonyo ay nagtangkang tumakbo o kumalat, hindi nila kayang malampasan ang liwanag. Sa huli, agad na tumigas ang sinumang mga sundalong nasa ilalim ng simboryo. Sa gayon, nagsimulang manipulahin ni Gerald ang simboryo ng liwanag, at nang walang babala, sinimulan niyang lagyan ng matinding presyon ito.
Dahil sa kung gaano kalakas ang puwersa, nagsimulang mag-crack ang lupa at ang mga katawan ng Nether na sundalo ay nagsimulang magbuga rin ng lilang usok. Sa buong proseso, ang mga nasa ibabang sundalo ay napaungol at napapangiwi lamang sa sakit at nang tuluyang kumalat ang usok, ang lahat ng mga bangkay ay tumigil sa paggalaw. Ngayong naharap na ang mga sundalo, mabilis na sumigaw ang natitirang mga nakaligtas, Salamat, Mr. Crawford. Habang dahan-daang bumababa si Gerald, nakita niyang halos sangkatlo na lamang ng 500 ang nabubuhay pa, at kabilang sa kanila, mahigit kalahati sa kanila ang mukhang lubhang na sugatan. Ano man ang kaso, tiniyak ni Gerald na bawiin ang Heavenly Guard Order bago muling bumagsak sa lupa. Si Yusra mismo na sa wakas ay makakapagpahinga na ng kaunti ngayong kontrolado na muli ang sitwasyon ay naudyukan na sabihin, tunay na tinutupad ng Heavenly Guard Order ang pangalan nito bilang isang anghel na artifact. Sa totoo lang, sa nangyari, hindi lang namin napagtanto kung paano ito gagamitin ng tama sa lahat ng oras na ito, ungol ni Master Greendrake. Pumayag. Ngunit bukod doon, ikaw ang pinakapamilyar sa puntod ng general, si Master Greendrake. Sa sinabi nito, ano ang dapat nating susunod na aksyon? Tanong ni Gerald. Well, ngayong nadil na ang Nether Soldiers, we can continue forward. Ang libingan ng general ay dapat nasa unahan. Sa pagsasalita tungkol sa walang ulo na general, ngayong alam mo na kung paano gamitin ang Heavenly Guard Order, iminumungkahi ko na gamitin natin ito, kasama ng iba pa nating mga anghel na artifact at formations upang masil siya habang siya ay nanghihina pa. Sagot ni Master Greendrake. Isang magandang plano. Sa pagsasalita nito, naalala ko ang sinabi sa akin ng aking ama na mayroong 72 button na may iba't ibang laki sa loob ng libingan at ang pinakamataas na artifact ng anghel ay nasa loob ng isa. Sa kanila, alam mo ba kung anong punso ang dapat nating pantirya, Master Greendrake? Tanong ni Yusra. Kung gagawin mo, iluwa mo na lang para hindi na tayo magsakripisyo pa ng buhay. Bukod doon, sinasabi ko pa rin na ipapabok natin ito kung makatagpo tayo ng walang ulo na general. Kung tutuusin, tiyak na magkakaroon ng kaguluhan kung tatangkain pa natin siyang kunin. Sigurado ka bang hindi mo iminumungkahi na subukang isil siya para lang makalusot ka sa tamang punso ng mag-isa bago tumakbo kasama ang Supreme Angelic Artifact sa gitna ng kaguluhan? Kung hindi iyon ang iyong layunin, maging tapat ka lang. Dagdag ni Hawk habang nakatitig kay Master Greendrake. Nang marinig iyon, si Yusra na malinaw na sinusubukang sabihin ang parehong bagay sa hindi gaanong direktang paraan ay kailangang tumango bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ng lahat ng tao dito ay itinaya ang kanilang buhay upang pasukin ang libingan ng general upang makuha ang napakasamang kataas-taasang artifact ng anghel na nasa loob. Humalaklak bilang tugon, sumagot si Master Greendrake, huwag na nating ituro ang mga daliri sa isa't isa bago pa man tayo pumasok. Anuman, alam ko lang na may mga kayamanan sa isa sa 72 punso. Ang natitira ay walang laman, at nakakalungkot, wala akong ideya kung aling button ang tama. Matatagpuan ba ang yin blood pellet sa punso kasama ang kayamanan? Tanong ni Gerald. Pwede, Mr. Crawford, sa isang tabi. Dito ka lang ba talaga para sa mga pellets, Mr. Crawford? Hindi talaga para sa malaanghel na artifact. Tanong ni Master Greendrake habang hinihimas ang goatee habang nakatitig kay Gerald. Kabanata 2473. Nagbibiro ka, Mr. Greendrake. I really am just here for the yin blood pellets, sagot ni Gerald sa monotonous na tono. Natutuwa akong marinig. Bueno, isantabi iyon, iset up natin ang porma sayon na una nating pinlano sa lalong madaling panahon kapag nasa loob na tayo ng puntod. Kasunod ng utos na iyon, nagsimulang maglakad ang grupo patungo sa libingan, at hindi nagtagal, natagpuan nila ang kanilang sarili na nakatayo sa pangunahing silid. Sa totoo lang, ang loob ng libingan ng general ay halos hindi makamundo. Ang libingan mismo ay itinayo sa isang malaking bundok na hindi bababa sa 100 metro ang taas at may lalim na humigit kumulang 1,000 metro. Hindi pa nagsimulang ilarawan ni Spacious ang napakalaking lugar na ito. Anuman, sa gitna ng silid na hugis singsing, ay isang malaking kabaong na may 72 malalaking batong monumento na nakapalibot dito. Ayon kay Master Greendrake, ang mystical angelic artifacts ay matatagpuan sa isa sa mga silid sa likod ng mga stone monuments alinmang paraan,
si Master Greendrake ay mabilis na nag-order sa isang matigas na tono. Sige, umpisahan na natin. Kailangan nating iset up ang silong formation habang kaya pa natin. Nang marinig iyon, lahat ng may karanasang magsasaka ay mabilis na nagsimulang mag-set up ng mga flag ng formation, tulad ng binalak. At ilang sandali pa, ang spell ay handa ng isagawa. Pagkatapos bumulong-bulong ng ilang anghelikong mga script, isang napakalaking kadena na bakal ang lumitaw at mabilis na nagsimulang lumutang patungo sa kabaong upang igapos ito. Sa takot ng lahat, ang ngayon ay nakagapos na kabaong ay biglang nagsimulang manginig ng marahas. Naramdaman ba ng walang ulong general ang kanilang presensya? Diyos ko! Ungol ni Hawk habang nanlalaki ang mga mata. Ilang segundo matapos sabihin iyon ni Hawk, naputol ang bakal na kadena, na agad na naging sanhi ng pagkasira ng kadena at ang takip ng kabaong ay bumaril patungo sa kanyang direksyon. Habang si Hawk ay labis na nabigla upang maiwasan ito sa oras, si Gerald ay mas alerto. Pinagdikit ang kanyang mga daliri, inilunsad ni Gerald ang isang pag-atake ng Sky Split patungo sa takip, na agad itong naputol sa dalawa. Sa bandang huli, ang dalawang hati ay humaplos sa mga pisngi ni Hawk bago tuluyang lumayo sa malayo. Salamat po, Mr. Crawford. Ungol ni Hawk habang tumatango sa bata. Si Gerald, gayunpaman, ay nakadikit ang kanyang mga mata sa kabaong dahil may isang pares ng mga paa na nakalabas dito. Sa takot ng lahat, isang bangkay na bakal ang dahan-daang nagsimulang lumabas sa kabaong. Kahit na ang malaking espada sa kamay nito ay nakakatakot, ang katotohanan na ang bangkay ay walang ulo ay naging mas nakakatakot sa sitwasyon. Nakatayo na ngayon sa harapan nila ang walang ulong general. Ang walang ulo na general ay umamoy ng malademonyong aura, at ngayong gising na ito, agad na bumagsak ang temperatura sa paligid. Ang kanyang mukha ngayon ay basang-basa sa pawis, si Master Greendrake ay nakasigaw, "Activate ang Angelic Formation." Bilang isang refresher, si Master Greendrake at tatlong iba pa ay mga disipulo ni Sanchez, at narito sila na umaasang agawin ang Dragon Internal Pellet sa loob ng libingan na ito. Anuman, habang ang iba ay agad na nagtrabaho, masyadong takot na tanungin ang kanyang mga utos, hindi maiwasan ni Gerald na makitang kakaiba ang hanay ng mga pangyayaring ito. Si Master Greendrake, para sa isa, ay ang pangunahing salarin ng pag-iisip na ito. Una sa lahat, kahit na sinabi ni Master Greendrake na hindi niya alam ang mga sikreto ng 72 punso, tila may mahusay siyang pangunawa sa lugar na ito. Bukod doon, ayon kay Finlay, ang walang ulo na general ay isang bangkay na naging demonyo. Dapat itong malaman ni Master Greendrake, ngunit sa huli, pinangunahan pa rin niya ang napakaraming eksperto at pinapanta pa sila sa kanila na maghanda ng mga angelic formations para harapin ang walang ulo na general. Ang problema ay, walang paraan sa impyerno na ang mga mula sa Domian's Realm ay makakalaban sa isang Diablo na may lamang anghel na porma sayon. Sigurado si Gerald na naiintindihan ito ni Master Greendrake. Sa pag-iisip na iyon, bakit si Master Greendrake ay nag-abala pa na gawin ang gayong walang kwentang pagsisikap noong una. Sa sandaling iyon nang marinig ang isang boses sa loob ng ulo ni Gerald, na nagsasabing, "Napansin mo rin na may mali, Mr. Crawford." Ang lumabas, si Yusra ay kasalukuyang nakikipag-usap sa kanya ng palihim gamit ang sound transmission technique. Either way, simpleng sagot lang ni Gerald, "I'm guessing you understand the situation now, Miss Quarrington." Oo, sa katunayan, matagal ko nang naramdaman na may mali kay Master Greendrake. Sa sinabing iyon, gawin. Ingat ka, sagot ni Yusra. Kabanata 2474. Habang nakikipag-usap si Gerald kay Yusra, ang iba pang mga magsasaka ay inihahanda ang kanilang mga sarili na kunin ang walang ulo na general. Sa kasamaang palad para sa kanila, ang tanging magagawa nila ay panoorin habang ang walang ulong general ay ibinaba ang kanyang mahabang espada, na nagudyok na ito ay nababalutan ng isang itim na kinang. Sa bawat pag-swipe ng espada na may kakayahang magpadala ng explosive energy, lahat ng mga eksperto na sinubukang gamitin ang formation para sa kanilang kalamangan ay napilitang umatras. Si Hawk at ilang iba pa, gayunpaman, ay hindi bumaba ng walang laban. Dahil doon, umungal si Hawk, ang Golden Dragon Formation. Ngayon na ang oras. Nang marinig iyon,
Ang 12 pre-selected Domiansk Masters na bawat isa ay humawak sa isang bandila ay nag-ipon ng kanilang lakas ng loob at lumokso pasulong. Nang nasa posisyon na sila, agad silang nagsimulang kumanta ng spell, at hindi nagtagal, nagsimulang umihip ang unos sa buong lugar. Para bang hindi iyon kahanga-hanga, isang itim na ulap sa lalong madaling panahon ay naganap sa itaas ng lahat. Habang tumingin, ang walang ulong general, isang napakalaking gintong dragon ang naglabas ng ulo nito mula sa mga ulap. Kasunod ng isang malakas na dagandong, ang kumikinang na dragon ay sumugod patungo sa walang ulong general. Ang walang ulong general mismo ay simpleng itinaas ang kanyang mahabang espada at nagsimulang makipagtalo sa gintong hayop. Pero ilang segundo lang, basang-basa na sa pawis ang 12 na nakahawak sa mga bandila. Nararamdaman na hindi na sila magtatagal, guro. Si Green Drake na nakatayo malapit sa formation ay mabilis na sumigaw, Mr. Crawford. Ang utos ng Heavenly Guard. Pakiusap, Mr. Crawford. Hindi na ako makakatagal. Dagdag ni Hawk habang bumubulwak siya ng isang subo ng dugo. Nasa na? Sagot ni Gerald na bahagyang sumimangot bago itinapon sa ere ang Heavenly Guard Order. Ngayong mayroon na itong suporta ng Heavenly Guard Order, ang gintong dragon ay agad na lumaki. Anong ginagawa mo, Green Drake? Bulalas ni Yusre sa tonong nagpapanik. Bagamat hindi makagalaw si Gerald dahil abala pa rin siya sa paggamit ng Heavenly Guard Order, kahit na napansin niya na ang mga bagay ay nagbago na sa pinakamasama. Para naman kay Master Green Drake, inilagay lang niya ang kanyang mga braso sa kanyang likod bago sinabing, at dito ko naisip na matalino ka, Miss Quarrington. Ano bang mukhang ginagawa ko? Ikaw. Sinusubukan mo bang patayin kaming lahat? Ganti ng galit na si Yusra habang hinampos niya ng palad si Master Green Drake. Sa kanyang pagkabigla, itinaas lang ni Master Green Drake ang kanyang kamay at nagpaputok ng malakas na itim na ilaw na mabilis na nagpatalsik kay Yusra at sa kanyang mga bodyguard na pawang mga Domiansk Masters. Napakalakas niya na hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong lumaban. Kailan ka naging ganito kalakas? Tanong ni Yusra na hindi makapaniwala sa lahat ng ito. Nangyayari, maging si Gerald ay nagulat din. Bagamat kanina pa siya nag-iingat kay Master Green Drake, ang malagim na sitwasyon ay hindi niya pinahintulutan na bigyang pansin ang matandang iyon saglit. Ngayon, gayunpaman, sa wakas ay napagtanto ni Gerald kung ano talaga ang nangyayari. Miss Quarrington, hindi yan si Master Green Drake. Sa halip, ang kanyang amo, si Sanchez Zon. Sigaw ni Gerald. Ano? Ang master ni Green Drake, bulalas ng nagulat na Hawk. Si Sanchez mismo ay tumawa ng malakas bago ipahayag, I've went great lengths just to gather all of you here today, my dear juniors. Pero bukod doon, tama ka. Ako ay walang iba kundi si Sanchez Zon. Kasunod nito, nag-transform si Master Green Drake bilang isang matanda na may puting buhok. Ang katotohanan na ang kanyang katawan ay lahat ay lanta at payat at ang kanyang mukha ay kahawig ng balat ng isang matandang puno na dahilan kung bakit marami sa mga natitirang magsasaka ay nabigla sa pagkabigla. Ignoring them, Sanchez then nodded at Gerald before adding, either way, I really hadn't misjudged you, Gerald. Sa kasamaang palad, habang ikaw ay isang matalino, kulang ka pa rin sa karanasan. Kahit na, siguradong isa kang diamante na hindi pinutol. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ng naguguluhang bata habang sumagot, sa iyong kakayahan, kahit 100 sa aming hanay ay hindi ka kayang kunin, Sanchez. Sa pag-iisip niyan, bakit ka naglagay ng labis na pagsisikap para lamang madala ang lahat ng mga dalubhasang magsasaka na ito sa libingan? Kabanata 2475. Habang sinasabi niya iyon, siniguro ni Gerald na gamitin ang kanyang mga mata para hudyat kay Hank at sa iba pa na bawiin ang kanilang kapangyarihan. Ang kanyang plano ay ipagsapalaran ang pagpayag sa walang ulo na general na magalit, ngunit nagdudulot din ng sapat na kaguluhan upang pigilan si Sanchez na makuha ang nais niyang makamit. Sa kabutihang palad, ang lahat ng mga magsasaka ay tila nakuha ang kanyang mensahe. Sa kasamaang palad, nang malapit na nilang bawiin ang kanilang kapangyarihan, ikanaway ni Sanchez ang kanyang kamay, na nagudyok sa isang simboryo ng liwanag upang bitag sila sa kanilang kinatatayuan. Nang makita iyon, naunawaan ni Gerald na kung bawiin niya ngayon ang Heavenly Guard Order,
tiyak na hahatulan niya ang iba sa kanila ng kamatayan. Natural na naisip din ito ng ibang mga magsasaka, at ito ang nagtulak kay Hawk na sumigaw, napakasama. Tungkol naman sa nakasimangot na si Gerald, hindi niya naiwasang magtanong, hindi mo naman sana ginugol ang ganitong katagal sa paghahanda para sa pagkamatay lang natin, no? Tumawa ng masama, sumagot si Sanchez, well, since you'll all be dead soon anyway, I guess there's no harm in me tell you about my plan. Gaya ng sabi mo, madali lang patayin kayong lahat. Gayunpaman, habang wala kayong lahat sa akin, nasusumpungan kong napakahalaga ng lahat ng inyong dugo. Para sa konteksto, sinisikap kong alisan ng takip ang mga sikreto ng libingan ng general sa loob ng mahabang panahon sa pag-asa na sa wakas ay makukuha ko na ang matagal ko nang inaasam. Sa kabutihang palad, sa kalaunan ay natanto ko na mayroong isang kakaibang kababalaghan na tumindi sa paglipas ng panahon. Phenomenon. Ungol ng sugatang si Yusra. Talaga, kita nyo, ang mga demonyong espiritu sa loob ng katawan ng mga sundalo sa ibaba ay nagiging mas siksik at siksik sa paglipas ng mga panahon. Ang sinasabi ko ay imposible para sa walang ulong general na nauna sa inyo na magkaroon ng napakalaking impluwensya sa kanila hanggang sa puntong patuloy niyang mapapalaki ang kanilang mga demonyong espiritu. Sagot ni Sanchez. Sinasabi mo ba na hindi ito ang tunay na general na walang ulo? At hindi mo pa ba talaga nakita ang walang ulo na general? Tanong ni Gerald. Bingo! Napansin ko na may nangyari ilang daang taon na ang nakalilipas, ngunit lubos na akong kumbinsido na hindi ito ang maalamat na general na walang ulo, kundi isang dobleng magbabantay sa libingan. Ipapaalam ko sa iyo na nagpunta ako dito sa maraming pagkakataon sa pagtatangkang lutisin ang lahat ng mga gamit dito. Sa kasamaang palad, gaano man ako kalakas, hindi ko pa rin makuha ang hinahanap ko. Ungol ni Sanchez habang umiiling. Enough about that. Saan tayo magkakasya sa iyong equation? Tanong ni Hawk. Oh, huwag kang mag-alala. Ikaw ay lubhang kapakipakinabang sa akin. Kita nyo, sa ika-4 na beses kong pagpunta sa lugar na ito nang napagtanto ko ang isang bagay na mahalaga. Bagamat sigurado ako na ang ilan sa inyo rito ay mas maraming beses nang pumasok kaysa sa akin, napansin ba ninyo na sa tuwing tatangkain ninyong pumasok sa lugar na ito, ang mga sundalo sa ibaba? Magbago pa ng kaunti, nakangiting sagot ni Sanchez. Ang ibig mong sabihin ay mas lumalakas ang mga sundalo sa ibaba tuwing darating tayo? Tanong ni Hawk sa tonong curious. Malapit. Upang maging mas espesipiko, lumalakas ang mga sundalo sa ibaba sa tuwing magbubuga ka ng dugo. Sa sinabi niyan, naniniwala ako na may malaking koneksyon sa pagitan ng kultibasyon ng walang ulo na general at dugo ng cultivator. Matapos patakbuhin ang lahat ng mga menor de edad na eksperimento sa nakaraan at masaksihan ang paglaki ng mga nether na sundalo, ako ngayon ay 100% sigurado na ang aking mga haka-haka ay tama. Ito lang ang dahilan kung bakit ako nagpasya na magpakita. Ngunit sapat na iyon. Sa dugo mo, sa wakas ay maibubunyag ko na ang mga lihim ng libingan. Natatawang sagot ni Sanchez. Para isipin na maaakit mo kami hanggang sa puntong ito. Ungol ng galit na Hawk. Mga mahal kong junior, ipapaalam ko sa inyo na hindi ko obligado na ibahagi sa inyo ang lahat ng ito. Kung hindi lang dahil sa paghanga ko sa talento ni Gerald sa paglilinang, hindi ko na sana pinag-aksayahan ng panahon ang kasama ko. Sa sinabi niyan, simulan na ang paghahain ng dugo. Deklara ni Sanchez bago agad nagsimulang kumanta ng spell. Nang marinig ito, agad na nakita ni Yusra ang spell na hindi kapani-pani walang kakaiba. Gayunpaman, bago niya ito mapag-isipan, nakita niya ang mga bitek na nagsimulang lumitaw sa likod ng kanyang mga kamay. Kasunod nito, nagsimulang umagos ang sariwang dugo. Nalalapat din ito sa lahat ng nasa loob ng light dome. Biglang umilo ang jade pendant sa leeg ni Yusra. At kasunod ng isang gininto ang kidlat, 2 matanda na may puting buhok ang nagkatawang tao sa kanyang harapan. The Invisible Rich Man Chapter 2496-2500 Kabanata 2476. Ang isa sa mga matatanda ay nakasuot ng itim na balabal, habang ang isa naman ay nakasuot ng puti. Ang kakaiba, kahit na maputi ang buhok nila, mukhang bata pa rin sila. Anuman ang kaso, sa pangalawang pagpapakita ng dalawa, naramdaman agad ni Gerald ang matinding pressure na ibinubugaw mula sa kanila.
Mula nang pumasok si Gerald sa Domien's realm, walang nakapagparamdam sa kanya ng ganito bukod kina Finlay at Sanchez. Sa pag-iisip na iyon, kitang-kita na ang dalawang lalaking ito ay nakapasok na sa Datos realm. Oh, ang Blance Noir Double Lords na pumasok sa Datos realm mga 1,000 taon na ang nakalilipas. Gaano kawili-wili? Bakit ang mga kilalang magsasaka na tulad ninyong dalawa ay nagbabantay sa batang ito? Tanong ni Sanchez habang tumatawa ng malakas. Hindi pinansin ang tanong niya, ang matanda na nakasuot ng puting damit ay sumagot na lang, nawasak na ang tunay mong pagkatao, Sanchez. With that said, I don't think I need to tell you how a battle with both of us going to end. True enough, ngayong kalahati na lang ako ng dati, siguradong mahihirapan akong tanggapin kayong dalawa ng sabay. Gayunpaman, pakinggan mo ako. Ang mga sikreto ng walang ulo. General ay malapit ng ibunyag. Hindi ka man lang ba curious? Sagot ni Sanchez na nakahawak pa rin sa likod niya. Nang marinig iyon, ang dalawang lalaki ay na-prompt na tumingin sa isa't isa, malinaw na nakakaramdam ng kaunting pag-aalinlangan ngayon. Huwag mo siyang pakinggan, Lolo Blanc at Noir. Pahintulutan kong ipaalala sa iyo na isinakripisyo niya ang buhay ng hindi mabilang na mga magsasaka dahil lamang sa gusto niyang mabuksan ang mga lihim ng walang ulo na general. Siya ay isang makasalanan at tusong tao na hindi ibabahagi sa iyo ang anumang nahanap niya. Sigaw ni Yusra na kasalukuyang dinidiin ang kanyang sugat. Nang makita iyon, ikanaway ni Sanchez ang kanyang kamay at saglit na bumalot ang itim na liwanag sa katawan ni Yusra. Gayunpaman, sa ikalawang pagkawala ng liwanag, ang kanyang mga sugat ay ipinakita na ganap na gumaling. Tungkol dyan hindi ko talaga gustong patayin ka, Miss Quarrington. Bukod doon, inalis ko na ngayon ang sumpa sa kanya. Ngayon, nais niyong protektahan si Miss Quarrington, tama. Dahil ang mga nasa loob ng Porma Sayon ay nagbuhos na ng kanilang dugo, ang mga lihim ng libingan ng general ay malapit ng mabubunyag. Talagang ayaw mo bang makita kung ano ang nasa kabila ng palaisipan na iyon? Tanong ni Sanchez na may nakakatakot na tawa. Pakiusap huwag mahulog para dito, Seniors Blance Noir. Iligtas kami sa halip. Ako ang kasalukuyang pinuno ng Mount Taivas Sect, at sigurado akong kilala mo ang aking ninuno. Sigaw ni Hawk nang mapagtanto na ang lalaking nakasuot ng itim na lalaki ay mukhang nag-aalinlangan, mabilis na nagsimulang magmakaawa si Hawk. Hindi mo maaring panoorin ang cultivation realm na bumagsak ng ganito, tama. Hindi na kailangang mag-alinlangan pa, pangalawang kapatid. Kahit na nakaakyat na tayo mula sa cultivation realm, hindi natin dapat payagan ang demonyong ito na patayin ang lahat. Ngayon, tapusin na natin ito. Dagdag pa ng lalaking nakaputing damit. Panganay na kuya, ang aming misyon ay protektahan lamang si Miss Quarrington. Ngayong ayos na siya, magagawa nating mas mabunga ang paglalakbay na ito sa pamamagitan ng pagsaksi sa mga lihim ng libingan ng general. Sagot ng lalaking nakaitim na nakasuot pagkatapos ng ilang sandali. Ikaw, sagot ng lalaking nakasuot ng puti na nakakunot ang noo. Nakangiting sinabi ni Sanchez, mukhang si Lord Noir ang mas matino dito. Aside, do you really think kaya mo akong patayin dahil lang sa split self ako? Aminin natin, magkakasugat lang tayo ng malubha. Anuman, ngayon na napakaraming dugo ang naubos sa mga junior na ito, ang mga lihim ng libingan ay malapit ng mabubunyag. Kung lalaban tayo ngayon, tayo. Baka hindi na kayanin ang walang ulong general kapag nangyari iyon. Kaya ano ang masasabi mo na ilalagay natin ang laban na ito? Pagkatapos ng mahabang paghinto, dahan-daang ibinaba ng lalaking nakasuot ng puti ang kanyang kamay, na nagudyok kay Yusra na balisang sabihin, G. Lolo Blanc. Habang nakahinga ako ng maluwag na okay ka na, may punto si Sanchez. Kung lalaban tayo, hindi lang tayo mag-aaksaya ng lakas, ngunit hindi rin natin mailigtas ang buhay ng mga junior na ito. Ano pa? Kung lahat tayo ay nabugbog, maaaring hindi tayo manalo laban sa walang ulo na general o makatakas man lang. Malaking panganib iyon sa ating lahat. Sagot ng lalaking nakaputing damit. Natutuwa akong marinig na pareho kayong gumagamit ng inyong mga ulo. Sa iyong tulong, ang mga pagkakataong magtagumpay ay mas mataas na ngayon kaysa dati. Deklara ni Sanchez na may malakas na tawa bago nagpatuloy sa pagbigkas ng spell bagamat medyo maayos pa si Gerald, si Hawk ay namutla na ngayon. Habang iniluwa niya ang A. Puno ng dugo,
nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa Golden Dragon Formation. Malinaw na malapit na itong gumuho. Habang dumarami ang dugong umaagos mula sa mga magsasaka, ang mga bitek sa ilalim ng walang ulo na general na nagpapalabas pa rin ng nakamamatay na aura ay patuloy na lumalalim. Sa kalaunan, ang buong silid ay nagsimulang manginig, at ang mga bitek sa lupa ay lumawak ng mas mabilis kaysa dati. Kabanata 2477. Halos kaagad pagkatapos, ang lahat ng dugo ay nagsimulang kumikinang sa isang gininto ang liwanag habang sila ay tumulo sa mga bitek. Bagamat halos lahat ay nagulat sa lindol, mabilis na napatigil si Sanchez bago tumawa ng nakakatakot habang sumisigaw, "El! Nagtagumpay ako, hindi ba? Gaya ng hinulaan ko, ang sariwang dugo ng mga magsasaka na iyon ang susi sa lahat ng panahon. Kuya, tingnan mo. Hindi katakatakang walang nakaluluted sa mga lihim ng libingan. May espasyo sa ilalim ng main chamber. Gaano kakilakilabot, kung ang walang ulong general ng antas na ito ay nakapasok na sa Domian's realm, gaano kalakas ang tunay na may-ari ng libingan." Ungol ng lalaking nakasuot ng puting damit habang nakapatong ang mga kamay sa likod niya habang nakatingin sa napakalaking butas na katatapos lang nabuo sa lupa. Samantala, naramdaman ni Gerald ang unti-unting paglubog ng kanyang katawan, na parang may kung ano mula sa butas na humihila sa kanya at sa sandaling iyon ay nakakuha siya ng ideya. Bumubulong ng isang spell, mabilis na pinakawalan ni Gerald ang Heavenly Guard Order at kasunod nito, ipinutok niya ang token sa demonic formation na kumukulong sa iba. Isang paputok na tunog ang maririnig habang ang Heavenly Guard Order ay bumangga sa simboryo ng liwanag. Napagtanto kung ano ang ginawa ni Gerald, lahat ay mabilis na binawi ang kanilang kapangyarihan mula sa Golden Dragon Formation. Nang makitang ligtas na sila, tumalon si Gerald sa butas. Nawala ang pangalawang Gerald, isang nakasisilaw na liwanag ang bumungad sa butas, na agad na nabasag ang demonyong liwanag na simboryo. Dahil nag-spell pa si Sanchez noon, ang biglaang pagkabasag ng kanyang simboryo ay naging dahilan para matisod siya sa dingding bago bumulwak ng dugo. Hindi siya pinansin, ang mga mata ng Blance Noir Double Lords ay mabilis na lumiwanag habang sabay-sabay silang napabulalas, ang butas. Kasunod nito, tumalon silang dalawa, na agad na naging sanhi ng gulat ni Sanchez, Hindi. Akin ang Dragon Internal Pellet. Habang pinagmamasdan si Sanchez na bumulusok din sa butas, lumunok si Hawk bago bamulong, ano ang gagawin natin mula rito? Bueno, dahil ang mga lihim ng libingan ay nasa ilalim natin, maaari rin nating malaman ang mga ito, kahit na tayo ay mamatay. Sagot ni Yusra habang siya ay tumalon din pababa. Tama siya. Kahit na mawalan ako ng buhay, huli na para umatras. Kasunod ng deklarasyon na iyon, ang lahat ay nagsimulang tumalon din pababa. Ang paglipat pabalik kay Gerald, kahit na siya ang unang tumalon pababa, hindi pa niya naabot ang ilalim. Sa katunayan, halos parang napakalalim ng hukay, at naramdaman na lang ni Gerald na pabilis ng pabilis ang pagbagsak niya sa segundo. Kahit na lumipas na ang 20 minuto, wala pa ring senyales ng ibaba. Hindi nakatulong na hindi magamit ni Gerald ang alinman sa kanyang kapangyarihan habang patuloy siyang nahuhulog. Sa bandang huli, pagkatapos ng pakiramdam na parang walang hanggan, sa wakas ay narating ni Gerald ang ilalim at ito ay naging isang napakalaking anyong tubig. Kasunod ng isang malakas na pagsabog, mabilis na napagtanto iyon ng lumulubog na bata. Sa halip na ito ay isang lawa o ilog, tila siya ay ibinagsak lamang sa isang karagatan. Madilim ang buong paligid, at ang tulalang bata ay hindi maiwasang isipin sa sarili, bakit may karagatan sa ilalim ng bundok sa pisitin. Naputol ang kanyang pag-iisip nang mapagtanto niyang bumabalik na sa kanya ang kanyang mahahalagang chi. Dahil sa ayaw niyang manatiling nakalubog, mabilis na bumaril ang bata palabas ng dagat. Kabanata 2478. Kahit na nakalabas na siya sa tubig, gayunpaman, hindi nagawang masukat ni Gerald kung gaano siya kalalim sa ilalim ng lupa ngayon. Bukod doon, halos walang hangganan ang karagatang nahuhulog niya. Mula sa isang magaspang na pagtatansya, sasabihin niya na ang anyong tubig ay sumasakop ng hindi bababa sa kalahati ng hilagang kanlurang lugar. Kakaiba para sa karagatang ito sa ilalim ng lupa na umiral pa. Bulong ni Gerald sa sarili bago nagsimulang lumipad para tingnan kung may mga bakas ba na nakalagay sa paligid.
Hindi lang ganoon katagal bago narinig ni Gerald na may dumaan sa kanya sa ilalim ng alon. Dahil perpektong nakikita ni Gerald kahit sa dilim, nasulyapan niya ang isang napakalaking anino na tumatalon sa ilalim ng tubig. Nang mawala na ito sa paningin, naudyukan si Gerald na bamulong, maaaring nasa ilalim ng karagatan ang mga lihim. Matapos suriin muli ang kanyang paligid at kumpirmahin na walang kakaiba sa kanyang paligid, idinagdag ni Gerald sa kalaunan, "Bueno, sa palagay ko ay mas mahusay na maghanap sa ilalim ng karagatan kaysa lumipad ng walang patutunguhan dito." Dahil wala man lang mga senyales ng butas na kanina pa niya tinalunan, tuluyang lamusong muli si Gerald sa karagatan. Ngayong mas mapagmatsyag na siya, mabilis na napagtanto ni Gerald na ang tubig ay mabilis na lumamig at lumalamig habang siya ay lumalim. Naramdaman din niya na ang tubig ay puno ng mga demonyong espiritu. Gayunpaman, si Gerald ay naglakas loob sa lamig at nagsimulang tumingin sa paligid. Sa kasamaang palad, kahit na matapos ang paghahanap sa pinakamahabang panahon, walang mahanap si Gerald. Sa katunayan, hindi pa niya nagawang mabangga ang mabilis na anino mula kanina. Nagudyok ito sa nakasimangot na batang lalaki na mag-isip, kahit na ilang beses ko nang gamitin ang aking Golden Blaze Somersault, wala pa akong nakikitang hangganan. Ginagawa ang lugar na ito. Kahit isa, kung magpapatuloy ito, mananatili ako rito sa susunod na 1,000 taon. Kung ito ay isang regular na karagatan, si Gerald ay dapat na talagang nakahanap ng isang gilid sa karagatan sa ngayon. Sa pag-iisip na iyon, huminto sandali ang matalinong si Gerald at maya-maya lang ay nagningning ang mga mata niya. Maaari bang ilusyon ang lahat ng ito? Iniisip ko kung ito ba ang banal na kakayahan ng Realm in the Slave, ang pinakamataas na kaharian ng mga pormasayon na nakasulat sa aklat ng mga pormasayon ni Saint Amorphous. Ang paraan ng paglalarawan ng aklat sa banal na kakayahan ay tiyak na katulad ng kanyang kasalukuyang kapaligiran. Sa asensya, kapag nakast, ang spellcaster ay makakagawa ng isang walang hangganang ilusyonaryong mundo gamit lamang ang kanilang manggas. Tulad ng para sa mga nakulong sa gayong mga ilusyon, nabasa ni Gerald na hinding-hindi nila mapapalaya ang kanilang sarili kahit gaano pa sila kalakas. Ang tanging naghihintay sa kanila ay kamatayan sa wakas. Sa pag-iisip na iyon, ito ay medyo hindi gaanong kaharian at higit pa sa sarili nitong universo at gaano man kalakas ang isa, hinding-hindi sila makakaalis sa isang universo. Sa huli ay lilipat lamang sila sa isang maliit na lugar sa loob ng kalawakan ng universo. Hindi alintana, habang iniisip ito ni Gerald, masigurado siya na ang lahat ng ito ay ilusyon lamang. Habang patuloy niyang pinag-iisipan ang sitwasyon, iniisip niya kung ilan na rin ang tumalon pababa. Kung nandito sila sa ibaba, dapat nasa malapit lang sila. Well, sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Sa loob ng kaharian na ito na nilikha sa pamamagitan ng mga banal na kakayahan, kapag 1 milimetro lang ang pagitan ay parang may universo sa pagitan nila. Sa pag-iisip na iyon, hindi niya makikita o mahahawakan man lang ang iba. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay nagpapatunay lamang na ito ay dapat na ito. Pagkatapos ng lahat, dahil siya ay dating isang makapangyarihang Zirl, makatuwiran lamang na mayroon siyang akses sa gayong banal na kakayahan. Regardless, there's no way I'd willingly remain trapped here forever. Napakunot ang noo ni Gerald sa isip niya. Kasunod ng kaisipang iyon, naudyukan si Gerald na isipin ang tanging banal na kakayahan na tunay niyang pinagkadalubhasaan. At iyon ang pamamaraan ng pagbabagong anyo. Noon, ang kakayahan ang nagbigay daan sa kanya sa Red River. Dahil iyon ang kaso, iniisip ni Gerald kung gagana rin ito sa sitwasyong ito. Sa huli, nagpa siya ang bata na subukan ito. Kabanata 2499. Matapos simulan ang kanyang diskarte sa pagbabagong anyo, ginawa ni Gerald ang kanyang sarili sa isang mahinang sinag ng liwanag na bumaon ng malalim sa walang hangganang karagatan. Nang sa wakas ay ipalaganap niyang muli ang kanyang divine sense, napagtanto ni Gerald na nagawa niyang makawala sa ilusyon. Sa kasalukuyan, natagpuan niya ang kanyang sarili sa tila storage space ng isang mansyon. Kung paano niya ginawa ang hula na iyon, ito ay dahil may ilang mga kahon na may iba't ibang laki na nakapalibot sa kanya. Bagamat bahagyang nalilito si Gerald, mas gumaan ang loob niya kaysa ano paman habang iniisip niya, salamat sa Diyos alam ko kung paano magbago. Kung hindi, tuluyan na akong nakulong doon.
Bahagyang nanginginig sa pag-iisip ng kahihinatnan na iyon, mabilis na umiling si Gerald bago nagsimulang tumingin sa paligid. Bukod sa mga kahon, ang tanging bagay sa loob ng silid ay isang landscape painting scroll na nakasabit sa dingding. Ang pagpipinta ay naglalarawan ng isang malaking, bukas na espasyo sa loob ng isang peach forest na napapaligiran ng matataas na bundok at talon. Mayroong kahit isang magandang ilog, at ang mga kaaya-aya ng pagpipinta ay nagpapaalala kay Gerald ng isang fairyland na may ilang mga crane din sa loob nito. Gayunpaman, ang higit na nakakuha ng kanyang atensyon ay ang dami ng detalye sa pavilion sa open space. Mula sa hitsura nito, may isang matandang lalaki na nakaupo roon, at tila siya ay nababagay sa lahat ng kagandahang nakapaligid sa kanya. Sa itaas lamang ng pavilion, may nakahover na dragon at phoenix, na parehong nagpinta na parang buhay. Habang ang pagpipinta ay tiyak na makapidyo hininga, mabilis na napagtanto ni Gerald na walang masyadong espesyal tungkol dito. Dahil doon, nabaling ang atensyon niya sa mga kahon. Pagkatapos ng mabilisang pag-scan sa buong silid, nakita ni Gerald na mayroong 8 maliliit na kahon, at isang napakalaking kahon. Hindi sigurado kung ano ang aasahan, pagkatapos ay pumunta siya sa isang random na kahon upang buksan ito at hindi nagtagal, sinalubong siya ng isang madilim, pulang butil na naglalabas ng makapal at pambabaing aura. Ang yin blood pellet, bulalas ng tuwang-tuwa na bata. Pagkatapos ng napakaraming problema para makuha ito, sa wakas ay natagpuan na niya ang bulitas. Nang ligtas na niyang maimbak ang pellet sa kanya, nagsimulang magbukas ng isa pang kahon si Gerald. Nang mapagtanto na ang kahon na ito ay naglalaman din ng ilang mga pellets, maingat na pinasinghot ni Gerald ang mga pellets at hindi nagtagal, napagtanto niya na ang mga ito ay mga angelic pellets. Bagamat wala siyang ideya kung para saan ang mga ito, sigurado siyang kapaki-pakinabang ang mga ito, kaya dinala na lang niya ang mga ito. Nang tuluyan niyang buksan ang huling kahon ay nag-alinlangan siya sandali. Kung ikukumpara sa mga nakaraang kahon, ang kahon na ito ay walang mga angelic pellets o elixir. Sa halip, may mga gintong kwintas sa loob na malinaw na gawa sa metal. Para saan pa ang mga ito? Kumuha ng isang dakot ng mga butil, pagkatapos ay sinimulan ni Gerald na timbangin ang mga ito sa kanyang kamay. Gayunpaman, hindi nagtagal at biglang nagsimulang kumikinang ang mga kwintas. Bago pa man makapag-react si Gerald, nalaglag na ang mga butil sa kanyang kamay at nahulog sa sahig. Pagkaraang tumalbog saglit sa sahig, muling kumislap ang mga butil at bigla na lang, 18 mukhang masasamang lalaki sa silid. Bawat isa sa kanila ay nakasuot ng gintong baluti, at mayroon din silang mga gintong espada sa kanilang mga kamay. Understandably na bigla, Gerald eventually brought himself to mutter, sino kayo, seniors? Nang marinig iyon, ang pinuno ng grupo ay biglang umungal, trespasser. Tapusin mo siya. Kasunod, hinampas ng pinuno ng Lightblade si Gerald. Nang makita iyon, mabilis na ginamit ni Gerald ang kanyang Cosmo-Amorphous Sword Technique para harangin ang pag-atake. Gayunpaman, naputol ang kanyang Aura Blade. Higit pa, ang labis na kapangyarihan ay napakahusay na si Gerald ay nauwi sa paghampas sa dingding. Kahit na isa sa kanila ay malinaw na may sapat na kakayahan na kunin si Gerald, ang bata ay agad na nagsimulang magpanik nang makita niyang lahat ng 18 sa kanila ay umaakyat sa kanya. Mamamatay na ba talaga ako sa mga kamay nitong gintong butil ng lahat ng bagay? Naisip ni Gerald sa kanyang sarili habang mabilis niyang sinimulan ang third diffusion method. Sa loob ng ilang segundo, ang dagandong ng kulog ay maririnig, at ang nakakatakot na mga kidlat ay nagsimulang humampos sa paligid. Sa labis na pagkadismaya ni Gerald, nang tamaan ng kidlat ang isa sa mga mandirigmang nakasuot ng ginto, ang lalaki ay mukhang hindi nabigla. Wala man lang gasgas sa kanya. Napakatagal ng antas ng paglilinang. Bulalas ng gulat na bata. Kabanata 2500. Hindi ito ang oras para mag-alinlangan. Habang pinagmamasdan ang pananamit ng gininto ang mandirigma sa kanya, si Gerald ay umiwas ng buong lakas at naiwasan lamang ang pag-atake ng isang buhok. Iyon ay natural na hindi ang katapusan ng mga bagay, at Gerald sa lalong madaling panahon ay natagpuan ang kanyang sarili boltong tungkol sa pag-iwas niya ang mabangis na laslas mula sa iba pang gininto ang Clad Warriors. Talagang wala siyang kalaban-laban sa grupong ito ng mga mandirigma. Habang siya ay patuloy na umiiwas sa mga pag-atake,
ang isa sa mga talam ng liwanag ng mga mandirigma ay bumangga sa isang scroll painting sa likod ni Gerald at sa pagkamangha ng bata, ang lakas ng talam ay ganap na hinihigop nito. Ano sa lupa? Ungol ng natulala na si Gerald nang lumingon siya para tingnan ng mabuti ang painting at naramdaman niya ang panginginig sa kanyang gulugod. Bagamat sigurado siya na may isang tao lamang sa loob ng pavilion ng Balumbon bago ito mayroon na ngayong dalawa. Sa katunayan, tila sila. Upang tangkilikin ang ilang tiyaan ng magkasama. Upang gawing mas nakakagulat ang mga bagay, biglang narinig ni Gerald ang boses ni Finlay sa kanyang isipan, na nagsasabing, "Huwag kang tumitig sa scroll at pumasok ka na. Kung hindi ka dumating ng mabilis, hindi kita mailigtas." Napagtanto na ang mga golden-clad warriors ay humahabol na ngayon sa kanya, sa pagkakataong ito sa pagbuo, sa huli ay napabulalas si Gerald. F***it, there's no time to waste. Sige, ipagsapalaran ko. Kasunod nito, nag-transform siya sa isang mahinang sinag ng liwanag bago sumisid sa painting. Hindi nagtagal ay lumitaw ang batang lalaki sa pagpipinta at maya-maya, pakiramdam niya ay mabilis siyang nahuhulog. Bago pa man makapag-reposition si Gerald, bumagsak na siya sa lupa. Nagulat ito sa mga kalapit na crane, at mabilis silang lumipad sa lahat ng direksyon. Kakatwa, walang sakit na naramdaman si Gerald sa pagkahulog. Dahan-daang bumangon, nilinggan ni Gerald ang paligid at sinalubong siya ng halos malaparaisong eksena. Sa harap niya, ay muli ang pavilion na iyon, at nakaupo doon si Finlay at isang maputing buhok na matandang lalaki, parehong umiinom ng tsaa. Nang makita si Gerald, ang maputing buhok na matandang lalaki ay tumanggo sa kanya sabay ngiti bago sinabing, "Hindi masama. Tunay na lumilitaw na ang iyong disipulo ay nagtataglay ng Herculean primordial spirit, Brother Quick. To think na hindi lang niya napasok ang realm in the sleeve ko, kundi nakapasok din siya sa mansion ko. Mas mambabala ka, Zirl." Sagot ni Finlay sabay tawa. "Sino siya, Finlay?" Tanong ni Gerald sabay kuha ng mga iniisip. Kahit sino sa labas ng painting ay may maliit na pagkakataon na mabuhay, at kahit si Gerald ay muntik ng matrap sa realm of the sleeve bago ito. Sa isiping iyon, hindi maiwasan ni Gerald na magtaka kung gaano kataas ang cultivation ni Finlay na hindi lamang kayang kayanin lahat ng yan, pero maghintay din para sa kanya sa loob ng painting. Isa na namang misteryo ang maputing buhok. Una sa lahat, tinawag ni Finlay na Zirl ang lalaking iyon, at kailangang aminin ni Gerald na tiyak na mukhang makajos ang matandang lalaki. Hindi alintana, umiling lang si Finlay bago sumagot, "Seryoso. Hindi ka ba pumunta para hanapin si Mr. Z. Burns, Gerald?" Ano? Sinasabi mo sa akin na siya ang walang ulo na general?" Bulalas ni Gerald, understandably flabbergasted by this turn of events. Ibang-iba ang hitsura ng walang ulong general sa naisip niya. Yun ang title ko noon pa. Noon, nahuhumaling talaga ako sa cultivation ko, to the point na pinili kong ipanganak na muli para lang mapaganda. Nako, ang kasakiman na iyon ang nagpunta sa akin sa kasalukuyang estado ko. Anuman, kung nalilito ka sa form na ito, alamin na ako ang huling naiisip ng aking kaluluwa. Wala na akong katawan, nakikita mo, at magagawa ko lang itong malaanghel na artifact ng isang pagpipinta na aking tahanan. Paliwanag ng nakangiting matanda. Natural, nabigla si Gerald sa narinig. Kaya siya talaga ang maalamat na Zirl. Nang makitang tila nabigla pa rin si Gerald, idinagdag ng matanda, "Ang tanging paraan na nakaligtas ang aking pag-iisip tungkol sa kaluluwa ng ganito katagal ay dahil sa tulong ng malaanghel na artifact na ito. Kung ako ay aalis, kung gayon ang aking paglilinang ay tunay na mawawala magpakailanman. Alinmang paraan, dahil nagpasya akong mabuhay. Sa lugar na ito, natural na kailangan kong tiyakin na ang mga may masamang intensyon ay hinding-hindi ako mahahanap. Ito ang dahilan kung bakit may mga porma sayon ng bangkay sa ibabaw ng lupa, at ang realm in the slave underground. Kahit na may masamang makapasok sa silid na ito, kailangan pa rin nilang talunin muna ang aking Bid-Asian warriors, at imposible iyon kahit gaano pa kataas ang antas ng cultivation ng isang tao." Paliwanag ng matanda na nag-udyok kay Gerald na tumanggo ng mariin. Totoo nga, kung hindi siya sinabihan ni Finlay na tumalon, sigurado si Gerald na tatapusin na siya ng mga mandirigma ngayon.